Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1476. F***Sikoff, mahina hong sabi ni Philip. Hindi malakas ang boses niya, at may naririnig na pin drop. Agad na tumahimik ang buong side hall. Napabuntong hininga ang lahat, kabalbalan. Masyadong matapang si Philip Clark na ito. Naglakas loob siyang sabihin ang dalawang salitang ito kay Cal, isang sugo mula sa 12 sacred hall ng kanluran. Siya ay mula sa Hall of the Underworld na ngayon ay nasa limelight. Ito ay sapat na upang ipakita ang katapangan ni Philip. Maraming tao ang nagbago ng kanilang opinyon tungkol kay Philip sa sandaling ito. Kapuri-puri ang kanyang tapang. Gayunpaman, napangisi si Kelsey Clark sa loob. Ang maldito bang si Philip Clark na ito ay muling nagsisikap na magpakitang gilas sa harap ng iba. F***sick. Matapos marinig ang dalawang salitang binigkas ni Philip, biglang nagbago ang mukha ni Cal habang umuungal, mayabang na kapwa. Ako si Cal, ang banal na sugo ng Hall of the Underworld. Ang pag-insulto sa akin ay pag-insulto sa Hall of the Underworld. Hindi ka pakakawalan ni Lord Hades. Galit na galit talaga si Cal. Gayunpaman, napakatahimik na nagkibit-balikat si Philip at sinabing, kahit na ang Hades na sinasabi mo, ang tinatawag na Panginoon ng Underworld, ay tumayo sa harap ko ngayon, sasabihin ko pa rin ang dalawang salita sa kanya. Dahil teritoryo natin ito. Ito ay hindi isang lugar na ang mga tao mula sa 12 sacred halls ng kanluran na tulad mo ay maaaring pumasok ng ayon sa gusto mo. Nagsalita si kalmadong kay Philip para sa unang bahagi ng pangungusap, ngunit sa ikalawang bahagi, ang kanyang boses ay parang dumadagandong na kulog. Ang layunin ng pagpatay na damaloy mula sa kanyang katawan ay pumapasok sa buong bulwagan. Nanginginig silang lahat sa sobrang lamig. Napakalakas ng aura at pressure. Talagang may ganyang aura ang batang ito. Kabastusan. How dare you be so walang galang kay Lord Hades? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Hall of the Underworld? Galit na galit si Cal. Wala pa siyang nakilalang lalaki na nangahas na maging napakawalang galang kay Lord Hades. Masyadong mayabang ang brat na ito. Nakangiting itinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, Cal, hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ko, ngunit ang iyong kahihinatnan ay natukoy na. Ano ang ibig sabihin noon? Natarante si Cal. Lahat ng tao sa bulwagan ay nagpahayag din ng kanilang pagkalito. Gayunpaman, ang solidong gintong pinto na orihinal na nakasara ay itinulak sa sandaling ito. Ang nakapukaw ng atensyon nila ay isang grupo ng mga armadong mandirigma na nakasuot ng kayumanggi at berdeng kasuotang panlaban. Lahat ay may pintura ng camouflage sa kanilang mga mukha at mga sandata ng bakal sa kanilang mga kamay. Bukod dito, lahat ay nakatayo ng tuwid. Sa kanilang mga dibdib at braso, lahat sila ay may mga espesyal na insignia. Sa sandaling lumitaw ang mga taong ito, nagpanik si Cal. Hindi lang siya nagpapanik dahil lahat ng taong naroroon ay ganoon din. Si Mitch Cole, na nakasuot ng uniforme ng commander, ay naglakad papunta kay Philip bago sumaludo. Young Master Clark, lahat ay nagawa ayon sa iyong mga utos. Ang ikapitong pangkat ay nagtipon. Mangyaring ibigay ang iyong mga tagubilin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1477. Sa eksenang ito, natahimik ang mga manunood. Sobrang nakakaloka. Ang mga taong iyon sa harap ng kanilang mga mata ay pawang mga tunay na ganap na armadong mandirigma. Sa unang tingin, halatang mga mandirigma sila na nakaranas ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Napuno ng kahangahangang aura at layunin ng pagpatay sa buong bulwagan. Nagulat ang lahat na hindi nakaimik sa eksenang nasa harapan nila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanguna ay nakasuot ng uniforme ng militar at ang gininto ang ningning sa kanyang mga balikat ay napakasilaw na parang surreal sila. Ngayon na ang gayong tao ay napakagalang kay Philip, mahirap na paniwalaan. Maaaring isipin ng isa na ang pagkakakilanlan ni Philip Clark ay talagang pambihira. Tumingin si Philip kay Mitch at tumango na may kasamang ugong. Dahil nandito ka, simulan na natin. Nang marinig iyon, lumingon si Mitch. Sa malamig na mga mata,
Tinitigan niya ang nanginginig na si Cal at walang pakialam na sinabi, Mr. Cal, natatakot ako na labag sa mga patakaran para sa mga tao mula sa Hall of the Underworld na tumakbo ng talamak sa ating teritoryo. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan na ginawa mo sa amin kanina? Malamig ang boses niya, na ikinagulat ng lahat sa sinabi niya. Napakapangit ng mukha ni Cal. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kina Mitch at Philip. Mapait niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at nagtanong. Mr. Cole, kilala mo ba itong mayabang na lalaki? Nagtaas ng makapal na kilay si Mitch at same time na sinabi, insolence. Si Young Master Clark ba ay isang tao na maaari mong husgahan kung gusto mo? Nang marinig ito, nanginag si Cal. Bumaba ang tingin niya kay Philip at binaril niya ito ng ilang makahulugang sulyap. Tumanggo siya habang nakangiting sinabi, mabuti naman, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng kapangyarihan para personal na pumunta dito si Mr. Cole. Pagkasabi nito, sinabi ni Cal kay Mitch, Mr. Si Cole, bagamat gumawa kami ng kasunduan, siya ang gumawa ng unang hakbang ngayong gabi. Hindi mo naman siguro maprotektahan ang mamamatay tao na ito, tama ba? Tumawa si Mitch at nagtanong, ganun ba? Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo, ang kanyang nagyayelong tingin ay lumilibot sa buong silid habang nagtanong, excuse me, may nakita ba kay Young Master Clark na kumikilos laban kay Mr. Cal? Sandaling natigilan si Cal sa tanong niya. Kaagad pagkatapos, sumigaw siya, nakita ninyo lahat. Hanggat nagpapatotoo ka, ako at ang Hall of the Underworld ay makikipagtulungan sa kanya. Panipi. Dahil dito, natahimik ang lahat sa hall habang malamig nilang pinapanood ang eksenang ito. Sumigaw pa si Sigmund Steele, Mr. Cole, maaari kong patotohanan na walang ginawa si Young Master Clark kay Cal. Halatang may maluwag na tornilyo si Cal sa ulo. Kinuha niya ang ashtray at binasag sa kanyang noo. Sa huli, sinubukan pa niyang akusahan si Young Master Clark. Dapat mong imbestigahan ito ng maigi. Nang matapos siyang magsalita ay halos masuka si Cal ng dugo. Tinuro niya si Sigmund at sumigaw, damn you. Sigmund Steele, namumungay ang mga mata mo. Ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan nito. Gayunpaman, nagkibit-balikat lamang si Sigmund, ikanaway ang kanyang mga kamay, at sinabing, paumanhin, Mr. Cal. Kahit takutin mo ako, sasabihin ko pa rin na walang ginawa si Young Master Clark. Kino-frame mo siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iba para sa kanilang opinyon. Tama, malinaw na si Cal ang nagsumbong sa kanya. Nakaupo doon si Young Master Clark nang hindi gumagawa ng kahit isang galaw. Bigla na lang nasa side hall lahat ng nasa side ni Philip. Ang dibdib ni Cal ay umaalon sa galit habang ang kanyang pares ng malalalim na mata ay sumabog na may maliit na layunin. Kayo. Lahat kayo ay talagang binabaluktot ang katotohanan. Galit si Cal. How dare this bunch of trash treat him like this? Siya ang sugo ng Hall of the Underworld. Siya ay isang pag-iral na nasa ibaba lamang ng isang tao habang nakatayo sa itaas ng iba. Sa kanluran, lahat ay tretuhin siya ng may paggalang at paggalang sa pagbanggit lamang ng kanyang pangalan. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong insulto? Sa pagkakataong ito, nagpatuloy si Mitch, Mr. Cal, tulad ng nakikita mo, lahat ay nagbibigay ng parehong pahayag. May kailangan ka pa bang sabihin? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Tuldok, Kabanata 1478. Galit na ikanaway ni Cal ang kanyang kamay, ibinato ang tuwalya na may mantsa ng dugo sa lupa, at malamig na sumigaw kay Mitch, Mitch Cole, ako si Cal, ang dakilang sugo ng Hall of the Underworld. Maglakas loob ka bang maglagay ng daliri sa akin? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Ang haharapin mo, hindi, ang haharapin ng iyong teritoryo ay ang paghihiganti mula sa Hall of the Underworld. Hindi ka pababayaan ni Lord Hades. Baka pumunta pa siya ng personal sa teritoryo mo para humingi ng paliwanag. Tama si Cal. Si Hades, ang Panginoon ng Underworld, ay isang taong sobrang protection. Napakayabang niya at mayabang. Sa kanluran, ang kanyang reputasyon ay hindi bababa kay Zeus, ang pinuno ng Sacred Halls at ang Sun God. Si Zeus ang may pinakamataas na karangalan. Nagdilim ang mga mata ni Mitch at kumislap ang ekspresyon nito. Sinabi niya kay Cal sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin, Mr. Cal,
Tinatakot mo ba ako at pinagbabawalan ang aking teritoryo? Hindi tumanggi si Cal at malamig na ngumuso. Tama. Mapait na ikinuyom ni Mitch ang kanyang mga kamao. Matagal na niyang gustong makipag-deal kay Cal, ngunit sa kasamaang palad, ang Hall of the Underworld na nasa likod niya ay talagang nakakalito. Tanging isang figure ng isang pinakamataas na antas ay maaaring umaasa na pabagsakin sila. Si Mitch Cole ay isang mandirigma lamang malapit sa Upper Creek. Sa lakas at katayuan, hindi talaga siya may kukumpara kay Cal. Ganun pa man, hindi natatakot si Mitch kay Cal. Ito ay dahil siya ay isang hot-blooded warrior. Ang sinumang maglakas loob na guluhin ang kapayapaan ay papatayin. Nakita ni Philip ang pag-aalinlangan ni Mitch at humakbang pasulong sa sandaling ito. Sabi niya kay Cal na nakakapaso ang mga mata, anong sinabi mo? Tinatakot mo ba ang teritoryo ko? Ngumisi si Cal, nabalitaan ko na may 4 na Supremo sa teritoryo. Gusto ko talagang makita kung anong uri ng mga makapangyarihang figure ang pinakamataas sa iyong teritoryo. Marahil, sa mga kamay ng ating Panginoong Hades, wala silang iba kundi mga basura. Sa sinabi nito, bang, bago pa makapag-react si Cal ay pilit na siyang sinisipan ni Philip. Bumagsak ang katawan niya sa mesa at upuan sa likuran niya, na agad na nagkapira-piraso. Napatulala ang lahat. Si Philip ay talagang hindi naabala sa pagkakakilanlan ni Cal. Patuloy siyang humahampas kay Cal at walang awa ang bawat galaw niya. F***sick, papatayin kita. Bumagsak si Cal sa lupa at napahawak sa tiyan ng humagulgol. Siya glared viciously sa Philip na nakatayo sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Itong anak ng Ab***H ay nang-ahas na naman siyang sampelan. Galit na umungol si Cal, how dare you do this to the envoy of the Hall of the Underworld? Si Lord Hades ang maghihiwalay sa iyo. Gayunpaman, sa ilalim ng tingin ng karamihan, hakbang-hakbang na naglakad si Philip papunta kay Cal. Sa apoy na sumasayaw sa pupil ng kanyang mga mata, nagsalita siya sa mahinang boses, the Hall of the Underworld, ha? Well, hayaan mo akong makita kung gaano katapang ang mga tao ng Hall of the Underworld na pumasok sa ating teritoryo. Panipi. Basta galing sila sa Hall of the Underworld, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Papatayin ko iyong mga tao hanggang sa matakot ka sa amin at hanggang sa hindi ka nang ahas na lumampas sa aming teritoryo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1479. Nakakaloka. Umalangaw sa buong side hall ang mga salita ni Philip. Ang simboyo ng damdamin ng mga lalaki ay sumikat sa sandaling ito. Kahit na ang mga lalaki sa gilid ay nasa 40s o 50s na, nang marinig ang mga kabayanihang salita ni Philip sa sandaling ito, pakiramdam nila kumukulo ang kanilang dugo. 100 taon nang mahina ang kanilang teritoryo. Ang mga tagumpay ngayon ay huwad mula sa dugo at luha. Ang grupong ito ng mga dayuhan na nang-ahas na mag-imbot sa kanilang teritoryo ay naghahanap ng pagkawasak sa sarili. Ang dugo sa kanilang mga buto ay hindi pa lumalamig, mainit pa rin ang init. Tama na yan. Sino ka ba sa tingin mo? Para banta ang ating teritoryo, ang Hall of the Underworld ay labis ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Sa isang kalabog, biglang tumayo ang isang matipunong lalaki sa puntong ito. Tinuro niya si Cal at sumigaw ng mahigpit. Eksakto. Ang Hall of the Underworld ay isang dayuhang kapangyarihan lamang. Gaano mo kagusto ang ating teritoryo? Sa tingin mo ba, walang makakapidyo sa'yo? Hehe, Cal. Payo ko wag mong bilhin ang manok mo bago mapaisa. Kahit sinong supremo sa ating teritoryo ay kayang sirain ang Hall of the Underworld sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanilang kamay. Ilang sandali pa, tumayo ang lahat at kinastigo si Cal. Naguguluhan din ngayon si Cal. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita ay magdadala ng kabaligtaran na epekto. Masyadong mayabang ang mga sinabi ni Philip kanina. Naisip ba niya na ang Hall of the Underworld ay pushover? Basura ba sila? Gayunpaman, sa harap ng galit na mga tao, walang ibang pagpipilian si Cal kundi kuyom ng mapait ang kanyang mga kamao. Sabi niya, okay, maaalala kita, Philip Clark. Tara na. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Cal ang kanyang mga tao at tumalikod para umalis. Gayunpaman, hindi sila pinayagan ng mga mandirigma sa pintuan na umalis. Nagdilim ang mga mata ni Cal. Nilinggan niya si Mitch at malamig na sinabi, Mr. Cole, ano ang ibig sabihin nito?
Tumawa si Mitch, tumingin kay Philip, at nagtanong, "Young Master Clark, paano mo gustong pangasiwaan ito?" Tumingin si Philip kay Cal, nag-isip sandali, at sinabing, "Hayaan mo sila." Nagulat si Mitch. Hindi niya inaasahan na pakakawalan sila ni Philip pagkatapos mag-set up ng ganoong kaintalyang bitag. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagtanong. Dapat may dahilan si Philip para gawin ito. Hindi lang si Mitch, pati ang iba ay naguguluhan din. "Hayaan mo sila," sabi ni Mitch. Matamlay na sinulyapan ni Cal si Philip bago umalis kasama ang kanyang mga tao. Sa sandaling umalis sila, sinabi ni Philip, magayos ng ilang ekspertong taga-subaybay upang sundan sila at alamin ang kanilang pangunahing base camp sa teritoryo. Sa wakas ay bumungad kay Mitch at mabilis niyang sinabing natatawa, "Aayusin ko na agad." Pagkasabi noon ay mabilis niyang inakay ang kanyang mga tauhan. Sa puntong ito, naibalik ang kaayusan sa side hall. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga puso ay nangingibabaw. Nang tumingin sila kay Philip, ang kanilang mga titig ay may pagkamangha. Tumingin si Sigmund kay Philip at seryosong pinalaki siya ng ilang sandali. Pagkatapos, bumangon siya at sinabing, "Young Master Clark, ako ay isang walang kulturang tao. Sobrang hinahangaan ko ang ugali mo at humihingi ako ng paumanhin sa pagiging bastos ko sa iyo ngayon lang." Natigilan si Philip at napatingin kay Sigmund. Ngumiti siya, tumayo, at sinabing, "Patriarch Steele, masyado kang magalang." Gayunpaman, si Kelsey Clark, na nanunood ng kaguluhan sa gilid, ay nagsabi ng hindi nakakagulat sa sandaling ito, "Hehe, ano ang malaking bagay?" Tinakat niya lang si Cal. "Ano ang ipagyayabang? Damn it, anong sabi mo?" Galit na galit si Sigmund nang marinig niya itong sinabi ni Kelsey. Naikuyong niya ang kanyang kamao at gumawa ng hakbang para masuntok. Pinandilatan ni Kelsey si Sigmund at sinabing, "Sigmund Steele, sira ka na ba? How dare you try at saktan ako?" Kinilig si Sigmund at napagtanto na si Kelsey ay hindi isang ordinaryong young master ng isang mayamang pamilya. Pinisil niya ang kamao at galit na napaupo. Sa oras na ito, tumayo si Kelsey at sinabi kay Philip na may malamig na ngiti, "Philip Clark, well done for being so pretentious just now. Iniisip ko lang kung maaari kang lumabas tulad ng ginawa mo ngayon kung ang mga tao mula sa Hall of the Underworld ay talagang darating mamaya. Don't tell me ang mga taga Hall of the Underworld ay maghihiganti sa ating lahat dito habang nagtatago ka sa likod." Napakakandemang ng kanyang mga salita. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa side hall ay mabilis na nanlamig. Lahat ay nakatingin sa eksenang nasa harapan nila habang patuloy na nagbabago ang mga ekspresyon ng kanilang mukha. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1480. Tama si Kelsey. Kung talagang gustong maghiganti ng Hall of the Underworld, tiyak na unang makakaranas ng bigat ay ang mga naruroon ngayong gabi. Dahil maaari pang magpakilos si Philip ng isang battle squad, hindi siya matatakot sa kanila. Gayunpaman, hindi sila pareho. Sila ay ilang mayayamang pamilya lamang mula sa isang lungsod o rehiyon. Maaaring sila ay iginagalang sa bansa, ngunit sa isang pandaigdigang saklaw, lalo na sa kanluran, ang agwat ay talagang napakalaki. Katahimikan. Medyo malungkot ang kapaligiran ngayon. Mabilis na lumabas si Wilbur Ellis sa oras na ito at nakangiting sinabi, "Kung gayon, ang susunod na programa ay ang aming pangunahing kaganapan. Lahat ay nagtitipon dito ngayong gabi para sa item na iyon, tama ba? Magsisimula na ba tayo ngayon?" Parang tanong nito pero pinitik na ni Wilbur ang kanyang mga daliri. Agad na pinatay ang lahat ng pangunahing ilaw sa side hall, nag-iwan ng dim lamp sa gitna ng Jade Round Table. Nakatitig ang lahat sa gitna ng round table. Halos makalimutan na nila ang mahalagang kaganapan ngayong gabi. Lahat ay naghihintay na may halong hininga. Kinakabahan ding nakatingin sina Kelsey at Cheryl sa sinag ng liwanag sa gitna ng round table. Bahagyang kumunot ang noo ni Philip. Ano kaya ang nagdala kina Kelsey at Cheryl dito? Maging ang mga tao mula sa Hall of the Underworld ay dumating na. Kaagad pagkatapos, ang maliit na bilog na plataporma sa gitna ng bilog na mesa ay dahan-daang lumubog habang nanonood ang lahat. Isang sinaunang kahoy na kahon ang tumaas mula sa ibaba. Ang kahon ay hinukitan ng mga dragon at phoenix, na napakaganda. Mayroon itong magaan na bango.
Mayroon ding disenyo ng mga gintong lumulutang na ulap sa apat na sulok ng kahoy na kahon, na malamang nagawa sa purong ginto. Nagkatinginan ang lahat at parang naiinip na. Mr. Ellis, ano ang nasa loob nito? Hindi mo pa ibinunyag. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito ngayon? May tanong. Tumayo si Wilbur sa isang tabi na may misteryosong ngiti, na nagsasabing, isang susi. Isang susi. Hindi ito masyadong naintindihan ng iba, ngunit mukhang na-suffocated sina Kelsey at Cheryl. Ang kanilang mga mata ay nagsisiwalat ng pambihirang sigasig at pananabik. Isang susi. Anong susi? Ito ba ay isang nakatagong kayamanan? May pag-aalinlangan na tanong ni Sigmund. Mr. Ellis, tigilan mo na ang pagbibiro sa amin. Pumunta kami dito nang umaasa ng isang pambihirang kayamanan, ngunit sinasabi mo sa amin na ito ay isang susi. Ano ang magagawa nito? Kayamanan ba talaga? Sinabi rin ni Ingram Jordan. Ngumiti si Wilbur at sinabing, hindi naman. Ang susi na ito ay alam lamang ng mga taong nakakaalam ng halaga nito. Masasabi ko lang sa iyo na ang item na ito ay hindi mabibili ng salapi. Ang pagkuha ng iyong mga kamay sa ito ay katumbas ng pagkuha ng isang kayamanan. Kahit na wala kang pera, maaari kang maging isang bilyonaryo. Kung mayroon kang 10 bilyong asset, maaari mo itong i-multiply ng ilang beses sa susunod na ilang taon. Nang marinig ang mga salita ni Wilbur, maging ang mga hindi interesado sa simula ay natuwa. Ano pa ang hinihintay natin, kung ganoon? Buksan mo at tingnan natin, udyok ng isa. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Kelsey sa oras na ito, kukunin ko ang item na ito, $100 milyong. Napalingon ang lahat kay Kelsey. Masyadong exaggerated ito. Nagbid ba siya ng $100 milyong para sa item na ito nang hindi man lang tumitingin dito? Gayunpaman, kung ano ang mas ikinaalarma ng lahat ay darating pa rin. Binawi ni Cheryl ang kanyang mapupulang labi at mariing sinabi, mag-aalok ako ng $200 milyong, kasama ang negosyo ng pamilya Larson sa Upper Creek. Sa kabuuan, ito ay hindi bababa sa $500 milyong. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1481. Ito ay, ilang sandali pa ay nataranta ang lahat. Sobra na ito. Hindi pa opisyal na nagsimula ang auction ngunit may mga bid na. Bukod dito, ang unang bid ni Cheryl Larson ay $500 milyong na. Nakakatakot ito. Ganyan ba talaga mahalaga ang susi na ito? Maaari pa itong gawin ni Kelsey Clark at ng anak na babae ng pamilya Larson. Nakasimangot si Sigmund habang nag-iingat sa hangin. Hinampos niya ang mesa at sumigaw, dahil ito ay isang bagay na tinitingnan ni Miss Larson, natural na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Mag-aalok ako, $600 milyong. Si Sigmund Steele ay hindi lamang nang higit sa $1 bilyong, ngunit nagbibid siya ng $600 milyong sa isang pagkakataon. Malaking bagay ito. Nagsusugal siya. Ang isang bagay na parehong pinagmasdan ni Kelsey at Cheryl ay dapat na pambihira. Gayunpaman, isang mapanuksong tawa ang narinig. Patriarch Steele, masyado kang madamo, $600 million lang. Sa tingin mo ba papakawalan ka namin ng ganito? Ang nagsalita ay isang medyo may edad na matabang lalaki na may mamantika na mukha. Natawa siya habang naningkit ang mga mata. Siya ang patriarch ng pamilya Mode sa hilagang kanluran ng Shireten, Clayton Mode. Ang pamilya Mode ay isa sa pamilya sa Shireten at may reputasyon ng isa sa 6 na dakilang pamilya sa Shireten. Ang Shireten, isang lugar na may mahusay na pag-unlad, ay may 6 na malalaking pamilya na sumusuporta sa pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod na ito ng sama-sama. Sa Shireten, pagdating sa 6 na dakilang pamilya, walang sino man ang hindi igalang o hindi igalang sila. Dahil mismo sa 6 na pamilyang ito kaya naakay ang mga tao sa Shireten mula sa matinding lamig at mabilis na umunlad ang ekonomiya ng lugar. Bukod dito, ang mga tao sa Shireten ay napakabukas palad at mapagpatuloy. Ang katayuan ng pamilya Mode bilang isa sa 6 na malalaking pamilya sa Shireten ay hindi maaaring maliitin. Clayton Mode, ano ang ibig mong sabihin? Sa oras na ito, galit na galit si Sigmund. Ang pamilyang Steele ay karibal sa pamilya ng Mode. Mahigit 1 dekada na silang nag-aaway ng lantaran at patago dahil sa paggamit ng negosyo.
Kapag ang mga lokal na espesyalidad na panggamot na materyales ng Shireten ay kailangang ipadala sa labas ng lungsod, kailangan nilang dumaan sa pangkat ng transportasyon ng pamilyang Steele. Tama iyon. Kinokontrol ng pamilyang Steele ang industriya ng transportasyon sa Northwest at isa sa 3 higanti. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Mode ay nagbigay sa pamilya Steele ng maraming pakinabang at natural na nakaramdam ng galit sa sitwasyon. Aktibong din silang naghahanap ng bagong target ng kooperasyon, ngunit sa tuwing makakahanap sila ng bagong kasosyo sa negosyo para sa negosasyon, lilito ang pamilya Steele at gagawa ng gulo. Hehe, Sigmund Steele, kailangan ko pa bang sabihin sa iyo ng mas malinaw? Nag-aalok ako ng $800 milyong para bilhin ang susi na ito. Desididong sabi ni Clayton habang sinusulyapan ng provocative si Sigmund na namumula ang mukha. Sabi niya, Patriarch Steele, kung wala kang pera, huwag mong subukang maging bida. Nakakatuwa, si Clayton ay hindi kailanman naging labis na kagalakan gaya ngayon, lalo na nang ipahiya niya si Sigmund sa kanyang mukha. Sa isang malamig na nguso, galit na ikinuyong ni Sigmund ang kanyang kamao at pinandilatan si Clayton, sinabing, Clayton Mode, ayaw na ba ng pamilya Mode na makipagtulungan sa pamilya Steele? Natawa si Clayton at sinabing, Patriarch Steele, tinatakot mo ba ako? Alinsunod sa mga patakaran ng Le Rev Erie, ang pinakamataas na bidder ang makakakuha ng premyo. Kung may kakayahan ka, maaari mong ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo. Ikaw, halos sumabog si Sigmund sa galit. Hinampos niya ang mesa at sinabing, I bid $1 billion. Panipi. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Agad na pumalakpak si Clayton at sumigaw, magaling, Patriarch Steele. Mayaman ka talaga at mapagbigay. Pagkasabi nito, magtabid na sana ulit si Clayton nang tumayo si Kelsey at sinabing, Excuse me, I must have this item. Kung ayaw mong magdala ng gulo sa iyong sarili, mangyaring magbigay ng kaunting pahinga. Sa kasalukuyan, kung may pangangailangan para sa pamilyang Clark ng sangay sa Arcadia Island, gagawin ko ang lahat para tumulong. Nagbid ako ng $2 bilyong, kasama ang isang pabor mula sa sangay ng pamilyang Clark sa Arcadia Island. Boom! Napatulala ang buong kwarto. Nanlaki ang mata ng lahat habang nakatitig sa mayabang na si Kelsey Clark. Ang sangay na pamilya Clark sa Arcadia Island. Siya talaga ang iyong master ng Branch Clark family sa Arcadia Island. Alam ng lahat na si Kelsey Clark ay hindi isang simpleng tao, ngunit walang nag-iisip na ang kanyang background ay magiging ganoon ka-solid. Sa sandaling ito, sina Sigmund at Clayton ay nagsara ng kanilang bibig at umupo. Paano nila ipagpapatuloy ang laban? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1482. Bagamat hindi pa nila nakita ang pamilya Clark sa Arcadia Island, alam nila ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng kanilang channel. Sila ay isang tunay na mayamang pamilya. Sila ang numero 1 pamilya sa mundo. Ang kapangyarihan ng pamilyang Clark sa Arcadia Island ay maaaring makaimpluwensya sa ekonomiya ng isang maliit na bansa. Ito ay ganap na lakas. Kaya naman, sa sandaling magsalita si Kelsey, tumahimik ang buong bulwagan. Maging ang mukha ni Cheryl Larson ay malamig sa sandaling ito habang wala siyang sinasabi. Pagkatapos ng lahat, si Kelsey ay nagdagdag ng isa pang termino bilang pabor mula sa pamilyang Clark ng sangay sa Arcadia Island. Ang pabor na ito ay hindi mabibili. Hindi tumanggi si Le Rev Erie. Ngumiti si Wilbur at hindi nagmamadaling gumawa ng pinal na desisyon para bang may hinihintay siya. Dumilim ang mukha ni Kelsey habang nagtanong, Mr. Ellis, anong problema? Walang ibang nagbibid ngayon at ako ang pinakamataas na bidder. Bakit hindi mo nalang i-announce na ako ang may-ari ng susi na ito, Kelsey Clark? Ngumiti si Wilbur at sinabing, Young Master Clark, huwag kang magmadali. May ibang tao na magbibid. Ibang tao. Ilang saglit, nagulat ang lahat. Kinatawan ni Kelsey Clark ang pamilyang Clark ng sangay sa Arcadia Island. Sino pa ang gumawa ng magbid laban sa kanya sa auction para sa item na ito? Cheryl Larson, ang Larson family ng Fernvale. Napatingin ang lahat kay Cheryl sa mga sandaling ito. Maging si Ingram Jordan ay nagsalita, Miss Larson, ipaglalaban mo ba ito? Matikas na ngumiti si Cheryl, marahang umiling, at sinabing, hindi ako.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, lahat ng tao sa bulwagan ay tumahimik. Kung hindi siya, sino pa kaya ito? Napatulala ang lahat, pero sina Kelsey at Cheryl lang ang nakakaalam kung sino pa ang may lakas. Bumaba ang malungkot na tingin ni Kelsey kay Philip habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa oras din na ito na si Philip, hindi pa nagsasalita, ay mahinahong nagsabi, gusto ko ang susi na ito, ngunit wala talaga akong may bid para dito. Gawin natin ito sa halip. Ang aking bid ay, sa tuwing kailangan ng Lerev Erie ang aking tulong, gagawin ko ang aking makakaya. Puff! Agad, lahat ng nasa side hall ay nagluwa ng subo ng dugo. Nabigla pa rin ang lahat ng si Philip sa unang bahagi ng kanyang pangungusap. May nangahas talagang hamanin si Kelsey. Ang kanyang mga kamay na bakal laban kay Cal bago ito ay sariwa pa sa isipan ng lahat, kaya't hindi nila siya masyadong pinapansin. Gayunpaman, ngayon gusto niyang makipagkumpetensya sa young master ng Branch Clark family sa Arcadia Island, medyo malayo na ito. Lalo na't natarante sila sa kanyang bid. Napakayabang ng lalaking ito. Talagang naisip niya na ang kanyang tulong ay makakalaban sa 2 bilyong dolyar ni Kelsey at isang pabor mula sa sangay na pamilyang Clark sa Arcadia Island. Binata, sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan ang lakas ng pamilyang Clark ng branch sa Arcadia Island. Payo ko, huwag kang magpatuloy sa pakikipag-away. Hindi ka lang mananalo, kundi baka mawalan ka pa ng buhay. Sabi ni Sigmund Steele sa sandaling ito, ang kanyang mga salita ay puno ng mabait na panghihikayat. Sa tabi niya, ngumisi si Ingram, hehe, ignorante na bata. Sa harap ng pamilyang Clark ng sangay sa Arcadia Island, mawawalan ng kabuluhan ang lahat. Mr. Ellis, wala ka nang dapat pang pag-alinlangan. Dapat kay young Master Kelsey Clark ang item na ito. May nakayuko kay Kelsey sa sandaling ito. Siya ay Curial Favor. Hindi rin nagpahuli si Wilbur. Ngumiti siya sa lahat at sinabing, kung ganoon, hindi ko ipapasuspense ang lahat. Ngayong gabi, kay young Master Clark ang susi. Haha, congratulations kay young Master Kelsey. Young Master Clark, napaka-generous mo. I wonder kung pwede mo ba kaming tingnan. Ilang saglit pa, ilang tao ang bumangon at nambobola kay Kelsey. Gayunpaman, ang kapaligiran sa silid ay napaka-awkward. Bago pa matapos magsalita ang mga taong ito, nagulat sila sa sumunod na eksena. Sa halip na ibigay ang kahon kay Kelsey, iniabot ni Wilbur kay Philip. Ano ang kahulugan nito? Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1483. Nataranta ang lahat at napatingin kay Wilbur Ellis. Mr. Ellis, nagkakamali ka ba? Hindi ba si young Master Kelsey ang nakakakuha ng item na ito? Bakit mo binibigay sa kanya? Tanong ng taong humahalik sa asterisk sa ni Kelsey kanina na puno ng pagdududa ang mukha sa mga sandaling ito. Oo, Mr. Ellis, baka nagkakamali ka. Panipi, sino ba nagsabing kunin mo? Nanalo si young Master Kelsey sa bid para sa item na ito. Bilasan mo iabot mo. May nakita si Philip na namumula ang mukha, sabay turo sa kanya habang nagbibigay ng utos. Bago ito, nakatayo pa rin sila sa gilid ni Philip. Gayunpaman, ito ay ngayon ang bawat tao para sa kanyang sarili. Kinailangan ng isa na magdadalamhati na mayroong isang kasaganaan ng walang pusong mga tao, at higit sa lahat. Tulad ng pag-target ng lahat kay Philip, sumabad si Wilbur at nakangiting sinabi, lahat, hindi ako nagkakamali. Ang item na ito ay naibenta na kay young Master Philip Clark. Nang marinig ito, nagulat muli ang lahat. Wala na ba sa isip si Wilbur Ellis? Si Kelsey Clark ang young master ng Branch Clark family sa Arcadia Island, ngunit talagang naglakas loob siyang tanggapin ang bid ni Kelsey. Ayaw na bang mabuhay ni Lerev Erie? Mr. Ellis, joke ba ito? Ang young Master Kelsey ay ang young master ng Branch Clark family sa Arcadia Island. Tatanggihan mo ba ang kanyang alok? Maging si Ingram Jordan ay hindi maisip ito sa sandaling ito. Si Wilbur Ellis ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay nasa 30s lamang at isa ng manager ng Lerev Erie, na nagpakita na ang taong ito ay maparaan at may malalim na taktika. Kung hindi, imposible para sa kanya na umakyat sa tuktok ng Lerev Erie. Gayunpaman, tinanggihan ni Wilbur ang bid ni Kelsey. Mayroon bang isang bagay sa likod nito na hindi nila naiintindihan?
Ngumiti si Wilbur at sinabing, sa palagay ko ang bid ni Young Master Kelsey ay maaaring hindi kasing ganda ng bid ni Young Master Philip. Sa eksena, lahat sila ay namangha, at ang mga alon ng pagkabigla ay dumaan sa kanila. Naglakas loob talaga si Wilbur Ellis na magsabi ng mga ganyang salita. Si Kelsey Clark, ang Young Master ng Branch Clark family sa Arcadia Island, ay nagbid ng mataas na presyo na $2 bilyong. Kasama ng pabor mula sa pamilyang Clark ng sangay, walang tatanggi. Nahaharap sa isang bid, sinabi talaga ni Wilbur na hindi kasing ganda ng bid ni Philip ang bid ni Kelsey. Ano ang bid ni Philip? Isang pabor mula sa kanya. Ang kanyang tulong ba ay mas mahalaga kaysa sa $2 bilyong at isang pabor mula sa sangay na pamilya Clark sa Arcadia Island? Baliw si Wilbur. Siguradong galit siya. Wilbur Ellis, nababaliw ka na ba? Wala kang personal na relasyon kay Philip Clark, di ba? Kanina, nang direkta mong pinayagan siyang sumali sa Le Rêve Erie bilang isang miyembro, naramdaman ko na ang isang bagay na malansa. Ngayon, nakikita kong ginagawa mo ito, seryoso akong naghihinala na mayroon kang personal na relasyon kay Philip Clark. Sa lahat ng tao, dapat alam mo kung ano ang makikitang bawal sa Le Rêve Erie. Siguradong hindi ko kailangang ipaalala sa iyo iyon. Sabi ulit ng middle-aged na lalaki na nambobola kanina kay Kelsey. Hindi niya talaga maintindihan ang gustong gawin ni Wilbur. Mahinahong sabi ni Wilbur, Mr. Chavez, masyado kang nag-aalala. Siyempre, naiintindihan ko ang mga patakaran ng Le Rêve Erie at hindi ko kailangan ng paalala. Isa pa, kailangan kong linawin sa inyong lahat na wala akong personal na relasyon kay Young Master Philip. Ngayon ang unang pagkikita namin. Kung ano pa man, masasabi ko lang na parang matagal na tayong magkaibigan. Pagkasabi niya nito ay natigilan ang lahat ng nasa side hall sa sinabi ni Wilbur na parang isang sampal sa mukha ni Mr. Chavez, at napatunayan din nilang inosente ang relasyon nila ni Philip. Nagulat si Mr. Chavez, at namula ang mukha. Tinuro niya si Wilbur at sinabing, kahit na, bakit mo siya binibigyan ng item na ito? Hindi kaya kasing taas ng bid niya si Young Master Kelsey. Naniniwala ako na lahat ng naririto ay hindi kumbinsido niyan. Sinulyapan ni Wilbur si Philip at gustong magpaliwanag, ngunit umiling si Philip. Pagkatapos, tumingin siya kay Mr. Chavez ng mahinahon at sinabing, kung ganoon, maaari mong tanungin si Young Master Kelsey sa tabi mo kung maglakas loob siyang makipagkompetensya sa akin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1484. Pumalakpak, kinilig ang lahat. Ano ang ibig sabihin ni Philip? Hayagan bang makikipagkompetensya siya sa Young Master ng Branch Clark family sa Arcadia Island? Mapangahas, ang Young Master Clark ay ang Young Master ng Branch Clark family sa Arcadia Island. Sino ka sa tingin mo? Huwag mong isiping big deal ka dahil Clark din ang apelyido mo. Sa mundong ito, tanging ang pamilyang Clark sa Arcadia Island ang higit sa iba. Galit na sabi ni Mr. Chavez at walang pinipilit na supilan si Philip. Kasunod nito, ibinaling niya ang kanyang ulo sa nagtatampo na si Kelsey at sinabing, Young Master Clark, ang taong ito ay masyadong mayabang. Iminumungkahi ko na turuan mo siya ng leksyon para maunawaan niya ang iyong lakas at kakayahan. Sinakal ang puso ni Kelsey sa nag-aapoy na galit. Gusto niya, ngunit naglakas loob ba siyang gawin iyon? Smack! Sinampal ni Kelsey ang mukha ni Mr. Chavez at pinagalitan, kalokohan. Kung magagawa ko, kailangan mo ba akong turuan? Natarante si Mr. Chavez sa sampal ni Kelsey. Natarante siyang tumingin sa kanya at nagtanong, Young Master Clark, ano ang ginagawa mo? Malamig na ngumuso si Kelsey at ibinaling ang ulo. Tinitigan niya ng masama si Philip at may gustong sabihin, ngunit nang makita niya ang walang pakialam na tingin ni Philip, maririnig lang niyang lumunok. Nilinggan niya si Wilbur at galit na nagtanong, Wilbur Ellis, ibibigay mo ba talaga sa kanya ang bagay na ito? Kung hindi niya kayang harapin si Philip, dapat niyang harapin si Wilbur Ellis sa halip. Sa mata ng sangay na pamilya Clark, ang Le Rêve Erie ay wala. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Wilbur, Young Master Kelsey, dapat mong maunawaan ito. Ang ilang mga salita ay hindi kailangang sabihin ng malinaw. Ngumuso si Kelsey at nagbabala, fine. Dahil sinabi mo na, kaya hindi na rin ako magiging wishy-washy. Ngayong gabi,
Dapat kong makuha ang aking mga kamay sa bagay na ito. At ikaw, Wilbur Ellis, kasama ang Lerev Erie na nasa likod mo, ay dapat nabantayan ang iyong hakbang. Kung hindi ko ito makuha, ang Lerev Erie sa Upper Creek at lahat ng iba pang outlet ng Lerev Erie sa Oriente ay makapaghintay na magsara. Anong banta? Nang marinig ang lahat ng mga salitang ito mula kay Kelsey, tuwang-tuwa silang tumingin kay Wilbur. Bahagyang natigilan din si Wilbur, hindi niya inaasahan na ganito ang ugali ni Kelsey. Pagbabante kay Lerev Erie, nagalit si Wilbur. Ano ang mahalaga kung ito ang sangay na pamilya Clark sa Arcadia Island? Siya, si Wilbur Ellis, ay miyembro ng Lerev Erie. Kahit na ito ay isang hanggal na gawain, wala siyang takot. Haha, Wilbur Ellis, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng maling hakbang. Inilagay ni Kelsey ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, ang kanyang mukha ay mukhang mayabang at saplada. How dare a small Lerev Erie try to challenge him? Ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Hindi naman nag-alala si Kelsey. Si Mr. Chavez at ang iba ay nginisyan din at kinukumbinsi siya, Mr. Ellis, sa tingin ko ay mas mabuting huwag masaktan si Young Master Clark. Kung hindi, ang Lerev Erie ay talagang mapapahamak. Gayunpaman, biglang, isang dumadagandong na boses ang umalangaw sa entrance ng side hall. Sino ang gustong isara ang aking Lerev Erie? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. May bahid ng galit ang boses at malamig na parang kulog, niyanig ang buong bulwagan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1485. Hinanap ng lahat ang boses at nakita ang isang matandang lalaki na may naglalakad na tungkod na nakasuot ng kulay abong suot na papasok mula sa pintuan. Ang matanda ay may kulay abo na buhok sa kanyang mga templo. Bagamat matanda na, punong-puno siya ng sigla. Ang aura na nagmumula sa lalaki ay nagpaten sa atmosphere sa hall. Kahit ilang metro ang layo, ramdam na ramdam ng isa ang natutulog na aura ng lalaki na kasing lawak ng karagatan. Sa likod niya ay may 4 na bodyguard na nakasot na nagbabantay sa kanya. Sa unang tingin, ang 4 na gwardya na ito ay hindi ordinaryong tao kundi mga elite na may mataas na kasanayan. Ito ay dahil sa kanilang bawat kilo at ang kanilang mga mata ay naghahatid ng isang nakagigimbal at nakababahala sa layunin. Sa isang sulyap, naramdaman ni Philip ang kapangyarihan ng mga taong ito ay hindi bababa sa mga disipulo ng pamilya Jensen at hindi mas mababa sa Dragon Warriors. Ang matandang ito ay isang kakilakilabot na karakter. Kasabay nito, ang iba ay puno rin ng pagdududa. Hindi nila kilala ang matandang nasa harapan nila. Gayunpaman, humakbang si Wilbur, magalang na yumuko sa matanda, at sinabing, Master Gilson, nandito ka na. Wilbur, maganda ang ginawa mo. Ang pag-iwan sa Lerev Erie sa ilalim ng iyong pangangalaga ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngumiti ang matanda at pinuri si Wilbur. Lahat ay namangha. Siya pala ang rumored big boss sa likod ng Lerev Erie. Ang amo na hindi nagpakita ng mukha noon ay si Master Gilson. Sa labas ng mundo, maraming haka-haka at chismis tungkol sa tunay na amo ng Lerev Erie. Gayunpaman, walang nakita sa kanyang mukha. Ngayon, nakatayo siya sa harapan nila. Master Gilson. Agad naman siyang binati ng lahat ng tao sa hall. Hindi banyaga sa kanila ang reputasyon ni Master Gilson. Hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ay isang taong walang kapantay na paraan. Sinasabi na ang mga koneksyon ng may-ari sa likod ng Lerev Erie ay napakalawak at pinalawak pa sa isang antas na higit pa sa anumang bagay. Ang mga tao sa antas na iyon ay ang mga haligi ng bansa, ang maaaring maabot ang langit, at ang tuktok sa tuktok. Sa isang salita, maaari silang makaapekto sa pagtaas at pagbagsak ng isang lungsod o isang pamilya. Tumanggaw si Pierce Gilson. Una, tumingin siya kay Philip at binigyan siya ng pakiramdam ng ngiti bilang pakiramdam. Pagkatapos, malamig niyang ibinaling ang tingin kay Kelsey at sinabing, ikaw ba ang gustong isara ang aking Lerev Erie? Kumunat ang noo ni Kelsey at pinalaki ang matandang nasa harapan niya. Sino ba ang matandang ito? Tama, ako ito. So, ikaw ba ang boss sa likod ng Lerev Erie? Magaling, matandang lalaki, ginawa mo itong medyo mahiwaga. Sinasabi ko sa iyo na ako ang iyong master ng Branch Clark family sa Arcadia Island. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo,
sabihin kay Wilbur Ellis na ibigay sa akin ang item. Napataas ng kilay si Kelsey at mayabang na sabi. Sa kanyang mga mata, may iba pa ba sa mundong ito na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Clark sa Arcadia Island? Gayunpaman, tumawa lang si Pierce at sinabing, haha, kahit narito si Christian Clark, kailangan niyang magpakita sa akin ng kaunting paggalang. Anak ka lang niya pero naglakas loob kang magsalita ng bastos sa akin. Deserve mong bugbugin. Sa sinabi nito, lumapit kay Kelsey ang isang guard sa tabi ni Pierce. Natarante si Kelsey at sumigaw, anong ginagawa mo? Tatay ko si Christian Clark. Dahil kilala mo siya, dapat mong intindihin na kapag nasaktan mo ako, hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Smack! Bago niya natapos ang kanyang tanong, lumapit ang gwardya at sinampal sa mukha ni Kelsey. Nakatagilid ang mukha ng huli habang dumudugo ang bibig. Lumipad ang dalawa niyang ngipin. Sa isang sigaw, nasuray-suray si Kelsey ng ilang hakbang. Tinakpan niya ang bibig, galit na tinitigan ang gwardya, at sumigaw, how dare you hit me? Papatayin kita. Gayunpaman, nang akmang gagawa siya ng kanyang hakbang, natakot siya sa malamig na mga mata ng gwardya at napaatras ng ilang hakbang. Isang bully lang si Kelsey na pinipili lang ang mga mas mahina sa kanya. Ang mga taong ito ay halatang kilala ang kanyang pagkakakilan ngunit naglakas loob pa rin na kumilos sa ganoong paraan, na nagpunta upang ipakita na ang kabilang partido ay hindi natatakot sa kanya. Bukod dito, kilala pa ni Pierce Gilson ang kanyang ama, na ikinagulat ni Kelsey. Gayunpaman, hindi niya kinaya itong nakahiga. Siya ang young master ng Branch Clark family, kung tutuusin. Sa labas, kailangang igalang siya ng lahat. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1486. Matanda, how dare you let your guard hit me? Hindi ko pababayaan ang bagay na ito. Talagang sasabihin ko sa tatay ko na sirain ang Le Reverie mo. Tumanggaw si Kelsey at napailing. Galit na galit siya, galit na galit. Hindi pa siya nabugbog sa buong buhay niya. Siyempre, bukod sa tinuturuan siya ng leksyon ni Philip dati, pangalawang beses na niya ito. Siya ang young master ng Branch Clark family. Ang matandang ito na si Gilson ay naglakas loob na saktan siya at hindi niya inilagay ang pamilya Clark sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ngumisi si Pierce at sinabing, hehe, kahit nakatayo dito ang tatay mo na si Christian Clark, sasabihin lang niya na tama ang ginawa ko sa pananakit mo. Ang pangungusap na ito ay ikinagulat ng lahat sa gilid ng bulwagan. Para sabihin ito ni Pierce, pinapakita nito na hindi siya simple. Binigyan din ni Philip ng patagilid na tingin si Pierce. Tila hindi madaling pakitunguhan ang matandang ito. Maging ang pamilya Clark ng sangay ay walang halaga sa kanya. Nang marinig ito ni Kelsey ay agad siyang sumabog. Tinuro niya si Pierce at umungol, Bullsh *T. Ang aking ama ang pinuno ng pamilya ng sangay. Paano niya kaya igalang ang isang lumang bagay na tulad mo? Sino ka sa tingin mo? Humalaklak si Pierce, at may bahid ng lamig sa kanyang hindi maarak na mga mata. Itinutok niya ang tungkod sa kanyang kamay sa tiled floor at same time na sinabi, ako ang dati niyang guro. Guro, kinilig ang lahat, siya ay may kagalang-galang na posisyon. Napakataas talaga ng katayuan ni Pierce Gilson. Kung nandito si Christian Clark, natural na dapat siyang maging magalang kay Master Gilson. Nang marinig ito ni Kelsey ay natigilan din siya. Na may panik na ekspresyon, nauutal siyang, ikaw, guro ka ba ni tatay? Napangiti si Pierce at sinabing, nakaraan na ang lahat, pero dapat pa rin akong ipakita ni Christian ng kaunting paggalang dahil ako ang dating guro. Kaya, young Master Kelsey, gusto mo pa bang isara ko ang Le Reverie? Isara, paano kaya iyon? Si Pierce ang guro ng kanyang ama. Sa harap ni Pierce, si Kelsey ay simpleng junior ng isang junior. Walang komento si Kelsey, na may maitim na mukha, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at mapanghamong sinabi, hindi ako nangangahas, ngunit kahit naguro ka ng aking ama, napakalayo mo na. Ako ang young master ng Branch family, kung tutuusin. Hindi pa rin pumayag si Kelsey. Gayunpaman, tanging sinabi ni Pierce, alam kong hindi ka nasisiyahan, kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sa harap niya, maglalakas loob ka pa bang makipag-away? Itinuro ni Pierce ang walang iba kundi si Philip. Ilang saglit, ang mga mata ng lahat ay pinagsama kay Philip. Kung tutuusin, nangyari ang lahat dahil sa kanya.
Sino siya? Paano niya nagagawang humakbang pasulong ang amo sa likod ni Rev Erie na hindi nagpakita ng mukha? Ilang sulyap ang ninakaw ni Kelsey kay Philip. Bagamat naiinis pa rin siya, wala siyang magawa. Nang makita ang kanyang gawi, hindi na mapakali si Pierce sa kanya. Sa halip, lumingon siya at binati si Philip, ikinagagalak kong makilala ang young master ng pangunahing pamilyang Clark. Nagulat ang buong silid sa mga salitang ito. Ano? Siya talaga ang young master ng pangunahing pamilya Clark. Nakakakilabot, ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 1487. Sa sandaling iyon, ang buong crowd sa side hall ay nabigla. Lahat sila ay nakita sa naguguluhan na si Philip. Mabilis na sinabi ni Philip kay Pierce sa oras na ito, matandaan, hindi mo kailangang maging magalang. Dahil ikaw ang guro ng pamilya Clark, ako ang iyong junior. Nakangiting tumango si Pierce at nagkomento, oo naman, ang isang tunay na brilyante ay matatagpuan lamang sa magaspang. Young Master Clark, ikaw ay isang taong may mahusay na talento. Sa isang tagapagmanang tulad mo, ang pamilya Clark ay tiyak na magtitiyaga sa susunod na mga henerasyon. Nang marinig ang mga salitang ito, ang iba na nabigla pa rin ay mabilis na binati si Philip, Young Master Clark. Si Mr. Chavez kanina ay tuluyang nawalan ng katinoan sa sandaling ito. Mabilis siyang tumakbo kay Philip at sinabing, pasensya na, Young Master Clark. Masyado akong ignorante ngayon lang. Kung nakasakit man ako sa iyo sa anumang paraan, sana ay maging mapagbigay ka at huwag pansinin ang aking kawalang ingat. Sa sinabi nito, yumuko si Mr. Chavez na may hamak na saloobin. Sinulyapan lang siya ni Philip at sinabing, Mr. Chavez, hindi na kailangang magseryoso. Hindi naman ako ganon ka-unreasonable. Bumangon ka na. Nagmamadaling umayos si G. Chavez at umatras sa isang tabi. Nagulat din sina Sigmund Steele at Ingram Jordan. Hindi nila inaasahan na ang taong ito ang tagapagmana ng pangunahing pamilya Clark sa Arcadia Island. Siya ang magiging pinuno ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Isa siyang dragon na nakatago sa malalim na tubig. Sa kabutihang palad, hindi sila nagkaroon ng anumang malalaking salungatan ni Philip Clark ngayon. Kung hindi, kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanila. Sabay abot ng gamit ni Wilbur kay Philip at sinabing, Young Master Clark, sa iyo na ang item na ito. Umaasa ako na ang mga kondisyon ng ating kasunduan ay matutugunan. Kinuha ni Philip ang kakaibang kahon na gawa sa kahoy at walang pakialam na sinasabi, ang aking mga salita ay isang pangako. Pagkatapos ng araw na ito, kung kailangan ng Rev Erie ng anumang tulong, gagawin ko ang aking makakaya sa abot ng aking makakaya. Magpapasalamat ako sa iyo ng maaga, Young Master Clark, sabi ni Pierce habang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ihanda ang handaan. Hindi tumanggi si Philip at umalis kasama sina Pierce at Wilbur. Sa malaking bulwagan sa gilid, ang atmosfera na orihinal na napasuko ay agad na sumabog sa mainit na talakayan. Nawala na ni Kelsey ang lahat ng kanyang dignidad. Ikinumpas niya ang kanyang braso, inikat ang kanyang ulo, at umalis na may malamig na nguso. Para naman kay Cheryl Larson, pagkatapos tumayo at umalis sa Rev Erie, sinabi niya sa matandang nakatayo sa tabi ng my box sa labas ng pinto, Butler Kent, bantayan mo ako para sa taong ito. Oo, Miss, yumuko ang matandang nakasuot ng itim na tuxedo at sumagot ng may paggalang. Sa gilid na ito, sinundan ni Philip sina Pierce at Wilbur sa isang marangyang pribadong silid. Young Master Clark, mangyaring umupo. Inanyayahan si Pierce. Umiling si Philip at sinabing, Mr. Gilson, pagkatapos mo, pakiusap. Elder ka at junior lang ako. Tumawa si Pierce at sinabing, sige, mauna na ako. Umayos na sila ng upo. Si Philip ay diretso sa punto. Inilabas niya ang kahon na gawa sa kahoy at inilabas ang susi sa loob. Ang susi ay isang palawit sa anyo ng isang balahibo ng phoenix. Oo naman, tama ang hula niya. Susi iyon ng pinto. Matanda sir, saan mo nakuha ang susi na ito? Tanong ni Philip. Sabi ni Pierce, to tell you the truth, Young Master Clark, ang susi na ito ay ibinigay sa akin ni Nonagon noon. Gusto nila akong yayain na pumasok sa pinto, pero matanda na ako at mahina na. Hindi ko naisip na kailangan. Kaya, nagpa siya akong ilagay ito para sa pagbid.
Hindi ko ini-expect na maaakit nito ang atensyon mo. Napangiti si Pierce sa sinabi nito. Sabi ni Philip, Mr. Gilson, sa tingin ko ay sinasadya mong akitin ang aking atensyon. Maliban sa Le Reverie, walang ibang makakapaglabas ng anumang impormasyon tungkol sa susi na ito. Sa pagkakataong ito, pareho mong naakit si Kelsey at ang Larsen family ng Fernvale. Alam mo naman siguro na aakitin mo rin ako. Nagulat si Pierce bago siya tumawa. Young Master Clark, napakabilis mo. Oo, sinadya ko ito, at talagang para maakit ang kanilang mga tao. Gayunpaman, hindi ko inasahan na ilalabas kita, Young Master Clark. Tumanggaw si Philip at sinabi, kung ganoon, ano ang sinusubukan mong makamit, kung gayon? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1488. Speaking of this, biglang bumangon si Pierce at yumuko ng malalim kay Philip. Mataimtim niyang sinabi, nakikiusap ako sa iyo, Young Master Clark, na tulungan mo ang pamilya Gilson. Sa eksenang ito, mabilis na hinawakan ni Philip si Pierce at sinabing, matanda, ano ang ginagawa mo? Bumangon ka dali, mag-usap tayo ng maayos. Tumanggi si Pierce na bumangon at sinabing, Young Master Clark, hindi ako sigurado sa bagay na ito noong una, ngunit pagkatapos kitang makita ngayon, alam kong ikaw lang ang makakaligtas sa pamilya Gilson. Basta pangako mong ililigtas ang pamilya Gilson, gagantihan kita kahit anong gawin ko. Balisa si Philip, mabilis niyang sinenyasan si Wilbur na hilain si Pierce pataas at sinabing, matandaan, hindi mo kailangang gawin ito. Kung mayroon kang anumang oras, papayag ako. Bukod dito, ito ang kondisyon na inaalok ko kapalit ng susi na ito. Kung mayroon kang anumang pagkakataon, maaari mong sabihin ito ng direkta at tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang tumulong. Noon lamang tumayo si Pierce at sinabi kay Philip, Young Master Clark, ang pamilya Gilson ay nasa matinding problema. Ang aking anak na babae, si Tanya Gilson, ay nasaktan ang Young Master ng pamilya Harrison. Isa silang napakalakas at mayamang pamilya kay Glenford. Nagbigay sila ng death order sa pamilya Gilson. Kung tatanggi akong ibigay ang aking anak, sisirain nila ang pamilya Gilson at sisirain ang aking anak na babae. Sa sinabi nito, pinahid ni Pierce ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang pamilya Harrison. Kumunat ang noo ni Philip at tila may impresyon sa pamilyang ito. Kung tama ang pagkakaalala niya, magkaparehas ang pamilya Harrison at ang pamilya Zack. Pareho silang mayaman at makapangyarihang pamilya na may malakas na impluwensya. Ang pamilya Harrison ay isang mayamang pamilya na maaaring maglipat ng mga bundok. Kahit kumpara sa pamilyang Wallace ng Golden City, hindi sila mababa. Natural lang na ang pamilya Gilson ay walang kapares sa pamilya Harrison. Paano sinaktan ng anak mo ang Young Master ng pamilya Harrison? Tanong ni Philip. Bumantong hininga si Pierce at sinabing, hindi ako natatakot na sabihin ito sa iyo ng matapat. Nagkaroon ako ng anak kong ito sa katandaan at minahal ko siya na parang isang munting prinsesa. Noong bata pa siya, nakipagkasundo ako sa pamilya Harrison na maging in-laws. Gayunpaman, sino ang mag-aasam na ang Young Master ng pamilya Harrison ay magiging playboy? Mula pagkabata, nakataas na ang ilong niya, siya ay mayabang at nangingibabaw. Isa siyang ganap na bully. Siya ay may kilalang reputasyon sa Glenford. Tumanggi ang anak kong si Tanya na pakasalan siya at nakipag-away kay Travis Harrison. Ngunit si Travis ay nabighani sa hitsura ng aking anak na babae at paulit-ulit siyang ginugulo. Nagalit ang anak ko at nakahanap ng magpapabugbog kay Travis. Kinabukasan, binigyan kami ni Travis ng seizure, na napansin sa sakuna ngayon. Pagkasabi nito ay hindi na napigilan ni Pierce ang paghikbi. Naunawaan din ni Philip ang Young Master na ito ng pamilya Harrison, si Travis Harrison, ay hindi mabuting tao. Natahimik si Philip, hindi naman sa ayaw niyang tumulong, ngunit marami siyang problema sa kanyang sarili. Kung magkakaroon siya ng salungatan sa pamilya Harrison ngayon, maaaring magdulot ito ng kawalang kasiyahan sa labas ng mundo. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Philip, mabilis na yumuko muli si Pierce at sinabing, Young Master Clark, pakiusap ko, iligtas mo ang aking maliit na babae. Hinayla ni Philip si Pierce at sinabing, okay, tutulungan kita dito. Ang pamilya Harrison lang. Nagpapasalamat ka, Young Master Clark.
Nagmadali si Pierce na magpasalamat kay Philip. Pilit na ikanaway ni Philip ang kanyang kamay. Ilang sandali pa silang nag-usap bago umalis si Philip sa Le Rêve Erie. Ngayon, ang kanyang nakikitang pakinabang ay ang susi na ito. Dahil dito, paglabas pa lang niya ay hinarang siya ng isang matandang lalaki sa pintuan. Magalang niyang sinabi, "Young Master Clark, iniimbitahan ka ng aking ginang para makipag-chat." Kumunat ang noo ni Philip, sinulyapan siya, at nagtanong, "Cheryl Larsen?" "Oo," sagot ng matanda. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1489. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip, tumingin sa marangyang sasakyan sa tabi ng matanda, at sinabi kay Victor Bell sa tabi niya, "Maaari kang bumalik muna." Tumanggaw si Victor at sumagot, "Oo, Young Master Clark." Pagkasabi nun, dirdiretsong sumakay si Philip sa kotse. Hindi nagtagal, dinala ng kotse si Philip sa isang kafe. Sinundan ni Philip ang matanda at dumating sa pinakaloob na silid. Simple at rustic ang dekorasayon. Umupo si Cheryl sa gitna ng kwarto, nagtitimpla ng kape. Tinanggal niya ang kanyang coat, nakitang-kita ang kanyang magandang figure. Maganda ang paghahalo niya sa paligid. Gaya ng inaasahan ng isang anak na babae ng isang mayayaman, pamilya, ang bawat kilo at ngiti niya ay may taglay na kakisigan. Ang kanyang sining ng pagtimpla ng kape ay medyo nakalulugod sa mata. Pumasok si Philip sa pintuan, pumalakpak, at natatawang sinabi, "Miss Larsen, alam mo talaga kung paano tamasahin ang mas magagandang bagay sa buhay. Ang galing mo sa paggawa ng serbesa." Ngumiti ng matamis si Cheryl. With a slender jade-like hand, she pushed a cup of coffee in front of Philip na nakaupo na sa sarili. Umawang ang mapupulang labi niya habang mahinang sinabi, "Salamat, Young Master Clark, sa papuri. Marami pa akong dapat matutunan at paminsan-minsan lang nagagawa ito sa harap ng iba." Kinuha ni Philip ang tasa, ininom ang kape sa isang lagok, at pinaikit ang kanyang mga mata habang nilalamas ang kanyang mga labi. Sabi niya, "Masarap itong kape." Nilagyan muli ni Cheryl ang kanyang tasa at nakangiting sinabi, "Karangalan ko na masiyahan ka sa aking kape, magpatuloy." Hindi tinanggap ni Philip ang tasang ito. Napangiti siya ng mahina at sinabing, "Tama na sa akin. Ang sobrang pag-inom ng kape sa gabi ay makakasira lang ng tulog ko. Iniisip ko kung ano ang dahilan kung bakit hinahanap ako ng anak ng pamilya Larsen." Hindi mawala ang tingin ni Philip kay Cheryl. Ang babaeng ito ay talagang mailalarawan bilang isang napakarilag na kagandahan. Ang kaaya-ayang pag-uugali niyang iyon ay maaaring magbunga ng isang pakiramdam ng katahimikan kapag ang iba ay tumingin sa kanya. Ngumiti si Cheryl at sinabihan ang staff na tanggalin ang coffee brew ang apparatus. Tumayo siya, pumunta sa gilid, at naglabas ng maselang maliit na kahon. Inilagay niya ito sa harap ni Philip at sinabing, "Pakibuksan ito at tingnan." Naging mataimtim ang mukha ni Philip habang sinusukat ang hinala sa kanyang mga mata, ngunit inabot pa rin niya at binuksan ang kahon. Ang sumalubong sa kanyang mga mata ay isang phoenix feather pendant din. Ang susi ng pinto. Ang inilabas ni Cheryl ay talagang isang susi ng pinto. Nakaramdam ng pagkalito si Philip at nakakunot ang noo niyang tanong, "Bakit mayroon ka nito?" Bumantong hininga si Cheryl at sinabing, "Young Master Clark, hindi, sa totoo lang, dapat ikaw ang aking tiyuhin ayon sa seniority. Ang susi na ito ay ipinadala sa amin ng Nonagon ilang araw na ang nakalipas. Napakasimple lang ng intensyon nila. Gusto nilang anyayahan ang pamilya Larsen na pumasok sa pinto, at kasabay nito, anyayahan kaming bumalik sa mainland." Matapos imbitahan ng Nonagon ang pamilya Larsen na pumasok sa pinto, gusto rin nilang bumalik sa mainland. Nang marinig ito ni Philip, agad siyang nataranta at puno ng pagdududa ang mukha niya. Ano ang kahulugan nito? Bakit inimbitahan ng Nonagon ang pamilya Larsen ng Fernvale? Nakakunot ang noo na tanong ni Philip. Sa katunayan, hindi niya gaanong alam ang pinto at ang Nonagon. Natutunan niya ang karamihan sa mga bagay mula sa iba. Hulaan pa ni Philip na hindi sinabi ni Fulton Hash sa kanya ang buong katotohanan at maaaring may ilang kasinungalingan sa sinabi ni Fulton sa kanya. Bumangon si Cheryl, tumayo sa harap ng bintana na medyo nalungkot, at sinabing, "As in-laws, ang pamilya Clark at ang pamilya Larsen ay maaaring magkasamang mamahala sa mundo.
Ang insidenteng iyon ay naganap sa loob ng isang taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa pamilya Larson at kami ay nagtamo ng malaking pagkalugi. Kinailangan naming umatras sa Fernvale. Nawala rin sa paningin ng publiko ang pamilya Clark dahil sa pangyayaring iyon. Bagamat ang pamilya Clark pa rin ang nakikita mayayamang pamilya sa mundo ngayon, sa isang malaking lawak, ang pamilya Clark ay nasa dulo na ng kanilang lubid at pinagnanasaan ng lahat ng puwersa. Kung tama ang hula ko, siguradong may napansin ka rin. Hindi itinanggi ni Philip na may naramdaman siya. Ilang invisible na kamay ang tila may binabalak sa likod ng mga eksena at ang target nila ay walang iba kundi ang pamilya Clark sa Arcadia Island. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1490. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Ang pamilyang Clark ay ang pamilyang Clark pa rin. With my father and me around, the Clark family will not fall, mataray na sabi ni Philip. Gusto niyang malaman ang pakay ni Cheryl sa paghahanap sa kanya ngayong gabi. Ito ba ay para lamang alalahanin ang nakaraan? Imposible. Nakita na niya ang mga pamamaraan ni Cheryl noong bata pa siya. Siya ay maaaring mukhang mahina sa ibabaw ngunit ang kanyang puso ay puno ng mga pakana. May mga alingaw-ngaw na si Cheryl Larson ay isang kandidato para maging pinuno sa hinaharap ng pamilya Larson. Tama iyon. Ang isang babaeng kandidato bilang pinuno ng pamilya Larson sa Fernvale ay tiyak na magdudulot ng pandaigdigang sensasyon. Lumingon si Cheryl, seryosong tumingin kay Philip, at sinabing, Philip, ayaw mo bang hanapin ang mga tao sa likod ng mga eksena? Ayaw mo bang malaman ang totoo tungkol sa aksidente ng nanay mo noon? Sa pagbanggit ng kanyang ina, naging malamig ang ekspresyon ni Philip. Tinitigan niya si Cheryl ng nakakapasong mga mata at malamig na nagtanong, may alam ka ba tungkol sa aksidente ng nanay ko? Hindi naman itinanggi ni Cheryl. Lumapit siya, kinuha ang susi ng palawit ng phoenix feather mula sa kahon, at sinabi kay Philip, may kinalaman dito ang pagkamatay ni Lolo. Ang susi ng pinto, gayunpaman, biglang kinilig si Philip at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinabi niya, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang pagkamatay ng aking ina ay may kinalaman sa Nonagon? Tumanggaw si Cheryl at sinabing, tama ang hula mo. Ito ay talagang may kaugnayan sa Nonagon. Narinig ko rin ang tungkol sa bagay na ito mula sa aking lolo. Gayunpaman, wala na akong alam pang sikreto. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tiningnan ni Philip ang susi sa mesa at same time na nagtanong. Matamis na ngumiti si Cheryl at sinabing, lola ko siya at bahagi ng pamilya Larson. Mayroon ka ring kalahati ng bloodline ng pamilya Larson. Natural lang na may karapatan kang malaman. Saglit na natahimik si Philip at sinabing, start talking. Inimbitahan mo ako sa sobrang gabi. Ang dahilan ng aming pagkikita ay tiyak na hindi kasing simple ng pagsasabi lamang sa akin na ang pagkamatay ng aking ina ay may kinalaman sa Nonagon. Ngumiti ng kaakit-akit si Cheryl at sinabing, napakatalino mo talaga. Tumawa si Philip, huwag mo akong maliitin. Ako naman ang tiyuhin mo. Ayon sa seniority, dapat ay nagbibigay ka ng respeto sa akin. Hindi naman tumanggi si Cheryl. Bahagyang tumagilid siya at sinabing, kumusta ka na, tiyo? Nagkibit balikat si Philip, may paraan ang babaeng ito sa paggawa ng mga bagay. Hindi pinag-iisipan ni Cheryl ang mga bagay na iyon at sinabing, pumunta ako sa iyo para sa ibang layunin. Anong layunin? Tanong ni Philip, kalmado ang mukha at hindi moari. Sabi ni Cheryl, ang pamilya Larson ay hindi pupunta sa Nonagon. Ibibigay namin sa iyo ang susi na ito. Pagdating ng panahon, pupunta ka sa Nonagon imbes na sa pamilya Larson. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Kailangan niyang pumunta sa Nonagon sa halip na sa pamilya Larson. Siya ay ganap na walang mas malalim na pangunawa tungkol sa pinto at sa Nonagon ngayon. Ang lahat ng mayroon siya ay isang pangkalahatang pangunawa lamang. Paumanhin, ngunit sa palagay ko ang pamilya Larson ay nakahanap ng maling tao. Ibinalik ni Philip sa mesa ang susi ng palawit ng balahibo ng phoenix na kinakalikot niya sa kamay at tumayo para umalis. Tila nahulaan ni Cheryl na mangyayari ito at hindi nagmamadaling sinabi, hindi mo ba gustong malaman ang tungkol sa balita ng kapatid mong si Hannah Clark, sa Country M? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1491. Nang marinig ito,
biglang tumalikod si Philip na kakatayo lang. Tinitigan niya ng masama si Cheryl, isang invincible aura ang biglang lumabas sa katawan niya. Siya ay same time na nagtanong, "Are you threatening me?" "Hindi, nakipagdeal ako sa iyo." Isang kasunduan sa pagitan ng pamilya Larson at ng magiging pinuno ng pamilya Clark. Si Cheryl ay may malabong ngiti sa kanyang mukha na para bang hindi siya natatakot sa napakalaking lamig na bumabalot sa katawan ni Philip sa mga sandaling ito. Maya-maya, binawi ni Philip ang matinding aura. Madilim niyang tinitigan si Cheryl at sinabing, "Anong klaseng deal ang gusto mong gawin?" Ngumiti ng malumanay si Cheryl na parang sikat ng araw noong Marso. Iniunat niya ang kanyang payat na kamay at sinabing, "Makiupo ka." Kinawayan ni Philip ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na kailangan, nagmamadali ako. Makinig tayo sa deal mo." Ngumiti ng matamis si Cheryl at sinabing, "Maaari kong ibigay sa iyo ang balita ng kapatid mo sa bansa kapalit ng pagpapalit mo sa pamilya Larson para pumunta sa Nonagon." Pagkasabi nito, tahimik na umupo si Cheryl, naghihintay ng sagot ni Philip. Kumunot ang noo ni Philip, nag-isip sandali, at sinabing, "Kaya kong tingnan ang bagay ng kapatid ko ng mag-isa." Umiling si Cheryl at sinabing, "To tell you the truth, wala kang mahahanap. Yung mga taong sadyang umiiwas sa'yo. Ito ay magiging mas mahirap kaysa sa iyong iniisip. Panipi. Kung ganoon, bakit may balita ka sa aking kapatid?" Tanong ni Philip habang lumilitaw sa kanyang mga mata ang nakatakdang gawin ang layunin. May kinalaman ba sa pamilya Larson ang pagkawala ng kanyang ate? Mukhang nahulaan ni Cheryl na tatanungin ito ni Philip at sinabing, "Ang pagkawala ng iyong kapatid na si Hannah Clark, ay walang kinalaman sa pamilya Larson." Ilang araw na lang ang nakalipas, pinagkatiwalaan ng mga taong iyon ang isang tao na mag-asikaso sa kanila, bagay sa bansa M. Ang pinagkatiwalaang tao ay mula sa pamilya Larson, kaya hindi sinasadyang nakatanggap kami ng ilang balita tungkol sa iyong kapatid. Naniniwala ako na dapat mong maunawaan ang sitwasyon ngayon sa paliwanag na ito. Nagdilim ang mukha ni Philip. Sandali siyang nag-alinlangan bago sinabing, "Kailangan ko ng ilang impormasyon tungkol sa Nonagon." Nakakuha siya ng isang tao upang tumingin muli sa usapan ng pagkawala ng kanyang kapatid na babae, ngunit ang resulta ay tulad ng inaasahan. Tila may hindi nakikitang kamay na humaharang sa kanyang pagsisiyasat. "Siyempre, kukunin ko si Old Kent na ipapadala ito sa iyo," sabi ni Cheryl. Walang pakialam ang mukha ni Philip habang sinasabi niya, "Ngayon, sabihin mo sa akin ang balita tungkol sa kapatid ko." Kinuha ni Cheryl ang isang file sa maliit na drawer sa ilalim ng mesa at iniabot kay Philip. "Nandito na lahat pero hindi ko napagdaanan kung ano talaga ang nasa loob. Hindi ako lubos na sigurado kung mahahanap mo ang iyong kapatid na kasama nito." Kinuha ni Philip ang file at mabilis na binuksan. Naglabas siya ng ilang dokumento mula rito pati na rin ang ilang larawan ni Hannah na lihim na kinuha sa mga lansangan ng Country M. Laging may nagbabantay sa kanya sa tabi niya. At saka, sa huling larawan sa isang kafe, kilala talaga ni Philip ang kausap ni Hannah. Margot Pearson. Paano kaya ito? Zing. Hinawakan ni Philip ang mga litratong iyon, puno ng galit ang buong katawan niya. May kinalaman ang beauty killer sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kaagad pagkatapos, binuklat niya ang lahat ng mga dokumento. Sa isang mabilis na pagpunas ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang golden crest. Ang alyansa. May kaugnayan ba ang utak sa likod nito sa alyansang iyon? Agad na naisip ni Philip ang mga sinabi sa kanya ni Moses Donnelly sa Underground Chamber of Commerce noong araw na iyon. Anong uri ng pag-iral ang maaaring maging alyansa? Talagang nagawa nitong itago ang sarili mula sa mundo at naiwasan pa ang pagsisiyasat mula sa pamilya Clark. Bukod dito, sinusubaybayan ni Philip ang kinaroroonan ng kanyang kapatid na si Hannah sa mga nakaraang taon. Palaging may puwersa sa dilim na pumipigil sa kanya. Ngayon, tila ang puwersang ito ay nagmula sa alyansa. Malamig ang mukha ni Philip habang nagtatanong, "Alam mo ba ang tungkol kay alyansa?" Umiling si Cheryl at sinabing, "Ayoko, pero ayon sa mga balita ngayon, napakalakas ng alyansang ito at napakalalim ng background. Maging ang pamilyang Clark ay maaaring kailangang maingat na lakad kasama sila. Hindi sila nakatutok sa ekonomiya kundi sa kapangyarihan." Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Philip. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark.
Kabanata 1492. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng pag-iral ang Alliance. Mapait na pinisil ni Philip ang kanyang mga kamao, handang bumangon at umalis. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi ni Cheryl, "Philip, ang Nonagon ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kailangan mong maging handa." Bukod dito, ayon sa aking narinig, si Nonagon ay nakapili ng mas maraming kandidato sa buong bansa kaysa sa nakaraan sa huling panahon. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng kanilang pagkamadalian. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Philip, "Salamat." Pagkatapos, umalis siya sa lugar na ito. Maya-maya, pumasok si Butler Kent at yumuko kay Cheryl na umiinom ng kape. Sabi niya, "Miss, umalis na siya." Maamo ang ekspresyon ni Cheryl na may bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata habang nagtanong, "Butler Kent, sa tingin mo ba tama na gawin ko ito?" Bahagyang ngumiti si Butler Kent at sinabing, "Miss, walang tama o maling desisyon. Hanggat desisyon mo, gagawin ito ng pamilya Larsen." Talaga, napaawang bigla si Cheryl at sinabing, "Hindi ko lang alam kung ano ang intensyon ng tatay ko. Pumunta ako dito nang hindi alam ng pamilya ko this time. Ang susi ay para sa aking panganay na kapatid." Ngumiti si Butler Kent at sinabing, "Ang panganay na young master ay hindi karapat-dapat at hindi rin kandidato para maging pinuno ng pamilya Larsen. Hindi matalino para sa matandang master na ibinigay ang susi sa pinakamatandang young master. Ang mga nasa Nonagon ay hindi mga taong makakalaban ng pamilya Larsen. Ang iyong paglipat ay nalipat ang kanilang pansin kay Philip Clark ng pamilya Clark at titiyakin ang kapayapaan para sa pamilya Larsen sa susunod na 10 taon o higit pa." Humigop ng tsaa si Cheryl habang umiiling at sinabing, "Kahit na, ilang tao ang makakaintindi sa desisyon ko. Pagbalik ko this time, natatakot akong magreklamo ulit ang kapatid ko sa harap ni Father." Ngumiti ng matamis si Butler Kent. Nang makitang bumangon si Cheryl, kinuha niya ang kanyang trench coat at itinakip sa kanyang katawan, at sinabing, "Miss, alam mo ang init ng ulo ng matandang amo. Hindi siya magtitiis na gumawa ng kahit ano." Tumingin si Cheryl kay Butler Kent at sinabing, "Uncle Kent, any news from Hampton?" Sumunod si Butler Kent sa likod ni Cheryl habang papalabas sila ng kafe. Aniya, ang Hampton ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ngayon. Ang Alliance Chamber of Commerce na gaganapin sa susunod na buwan ay malamang na maraming makapangyarihan at kilalang tao ang dadalo. Ang pamilya Harrison ng Glenford, ang 8 nakikitang pamilya mula sa kabisera ng lungsod, at ang pamilyang Wallace ng Golden City ay naruroon. May dadalo pang ang 2 Supremes. Nagsalubong ang magagandang kilay ni Cheryl. Malinaw, hindi niya inaasahan na ang Alliance Chamber of Commerce sa Hampton ay makakaakit ng napakaraming partido at malalaking puwersa na lumahok. Tanong ni Cheryl, bakit sila dadalo sa ganitong okasyon para sa mga alyansa sa negosyo? Umiling si Butler Kent at sinabing, "Hindi ko pa naririnig ang mga partikular na detalye, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang dating Supremo ay may malapit na kaugnayan sa alyansa." Huminto si Cheryl, huminto sa harap ng pinto ng kotse, at sinabi kay Butler Kent, "Sabihin mo rin kay Philip ang tungkol dito. Gusto kong makita ang reaksyon niya." Tumanggo si Butler Kent habang nakayuko at sinabing, "Naiintindihan, Miss." Pagkatapos noon, nagpatuloy siya, "Gayunpaman, kung malaman ni young Master Clark na ginagamit mo siya, hindi ba ito makakasama sa iyo?" Kumunot ang noo ni Cheryl at sinabing, "Hindi bale. Hintayin natin na malaman niya." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1493. Bumalik kay Philip. Bumalik siya sa hotel at nakita niyang nakatulog na si Win. Kaya, umupo siya sa sofa, kinuha ang 2 pendants ng Phoenix Feather, at sinimulang pag-aralan ang mga ito. Ang nagniningas na pulang Phoenix Feather pendants ay may malabo at hindi maintindihan ang mga pattern sa mga ito. Kung titignan, jade pendants lang talaga silang 2. Walang kakaibang makikita mula sa kanila. Anong uri ng pag-iral ang pinto? Anong papel ang ginampanan ng Nonagon, at may kaugnayan ba sa Nonagon ang aksidente ng kanyang ina? Nag-alinlangan si Philip. Noong una, pinuntirya niya ang dating Supremo, ngunit ngayon, tila mas komplikado ang mga pusta kaysa sa inaakala niya. May mas malalim bang nangyayari sa pagitan ng dating Supremo at ng Nonagon?
Umupo si Philip sa sofa at saglit na tumingin sa mga pendants. Pagkatapos, isang malumanay na boses ang narinig sa likuran niya. Isang malambot na kamay ang dumikit sa kanyang balikat at malumanay na nagtanong ang babae, "Anong meron? Ano ang iniisip mo?" Hinawakan ni Philip ang maliit na kamay sa kanyang balikat, tumingin sa gilid ni Win na naka-jacket, at sinabing, "Wala lang, may iniisip lang ako." "Bakit ka gising?" Ngumiti si Win at hinayla ni Philip paupo sa tabi niya. Sinabi niya, "Nang makita kang gising, nag-alala ako sa iyo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Baka matulungan kitang mag-isip ng ilang ideya." Hinawakan ni Philip ang malambot at maliit na kamay ni Win. Pagtingin sa maselang mukha nito, umiling ito at sinabing, "Wala lang. Don't worry, kakayanin ko." Mas huwag na lang sabihin kay Win ang ilang bagay, baka mag-alala siya. Bukod dito, hindi rin sigurado si Philip sa usapin tungkol sa dating si Primo at sa Nonagon. Hindi niya pwedeng idamay si Win dito. Kung makikisali si Win, natatakot siya na hindi maganda ang katapusan. Nang makitang walang gustong sabihin si Philip, hindi na itinuloy ni Win ang pagtatanong. Kinabukasan, maagang umalis ng hotel si Philip. Tinawagan siya ni Victor Bell, sinabing hinahanap siya ni Kelsey sa hotel kung saan nakakulong si Connor Clark at iba pa. Napangisi si Philip sa loob. Talagang may kakayahan si Kelsey na mahanap ang hotel kung saan gaganapin ang kanyang pamilya. Ang pamilya Clark ng Sangay ay dapat na nag-ayos ng sapat na lakas tao sa Upper Creek. Malinaw na ang balitang ito ay malinaw na ipinasa ni Connor, ang matandang codger na iyon. Hindi nagtagal, dumating si Philip sa hotel. Sa entrance ng hotel, nakita niya ang dalawang grupo ng mga tao na magkaharap. Sa pagkakataong ito, todo-todo na si Kelsey at nagdala ng maraming tao sa kanya. Lahat sila ay mga ekspertong gwardya mula sa pamilya Clark. Hindi rin nahuhulog ang panig ni Victor. Lumapit ang kalahati ng kanyang mga tauhan sa Upper Creek, bawat isa sa kanila ay seryosong nakatingin. Kanina pa nila hinihintay ang pagdating ni Philip. Young Master Clark. Mula sa malayo ay nakita ni Victor si Philip na papalapit at agad na binati ito ng magalang na mukha. Young Master Clark, natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos sa pagkakataong ito. Ang kabilang panig ay nagdadala ng napakaraming tao dito. Nalipat ko na ang kalahati ng mga tao ko dito. Kung maglilipat pa ako, natatakot akong magdulot ito ng hindi mga organisasyong gulo. Nagpadala na rin ako ng mga tao para pansamantalang isara ang hotel. Tumanggaw si Philip at humakbang sa lugar mula sa likod ng mga tao. Automatikong gumawa ng landas ang mga tao ni Victor at sabay-sabay na sumigaw ng magalang, "Young Master Clark." Nagtaas ng kilay si Philip, na hindi nasisiyahang nakatingin sa mayabang at nangingibabaw si Kelsey sa kabilang banda. Tanong niya, "Hindi ka pa ba aalis?" Malamig na ngumuso si Kelsey at nagtaas ng kilay, "Philip, huwag mo akong takutin. Nandito ako ngayon para sa isang bagay lang. Bilisan mo at hayaan mo na ang pamilya ko. O kung hindi, ang mga gwardya mula sa pamilya ng Sangay sa likod ko ay papasok." Tagumpay ang mukha ni Kelsey. Siya ay naghahanda para sa araw na ito, kaya natural, hindi siya matatakot kay Philip. Ang kahapon ay isang hindi inaasahang pagkatalo. Hindi lang niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang kamay ni Philip at humarap sa kanya. Ngayon, espesyal niyang inilipat ang lahat ng mga taong inayos ng pamilya ng Sangay sa Upper Creek para ipilit lang si Philip at pilitin siyang palayain ang kanyang pamilya. Tungkol naman sa kaiyahiyang pangyayari kahapon, hindi siya nang ahas na sabihin sa pamilya ng Sangay. Kung hindi, mapapahiya siya. Malamig na ngumiti si Philip, sinulyapan ang mga tao sa likod ni Kelsey, at sinabing, "Wow, handa ka na sa pagkakataong ito at napakaraming tao ang kasama mo. Magaling, Kelsey Clark. Ito ay mas mahusay kaysa kahapon." Nang marinig ito, kinuyam ni Kelsey ang kanyang mga kamao ng mapait. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1494. Damn it, pinagtatawanan ba siya ni Philip Clark? Pagkatapos, ang sumunod na tanong ni Philip ay lalong nagpahiya kay Kelsey. Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at walang pakialam na sinabi, "Kelsey Clark, nakalimutan mo na ba kung paano kita binugbog kahapon?" Pagkasabi niya noon ay nagtawanan ang lahat ng nasa side ni Victor.
Ito ay nagpahiya kay Kelsey. Nagdilim ang kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Habang galit na nakaturo kay Philip, sinabi niya, "Philip, stop being so arrogant. Wala ako ngayon para makipagkompetensya sa iyo sa mga numero. Bilisan mo at palayain mo sila. Kung hindi, dadalhin ko ang aking mga tao at magbabarkada. Sa oras na iyon, responsibilidad mo ang anumang mangyayari. Tsaka kinakatawan ko ang tatay ko ngayon. Makinig kang mabuti, ang aking ama, ang pinuno ng pamilya ng Sangay, ay nagbibigay sa iyo ng huling babala na palayain ang aking mga miyembro ng pamilya." Naiinis si Kelsey lalo na't hindi siya pinagtawanan ng mga katapat niya. Lalo siyang nagalit. Siya ang young master ng Branch family, kung tutuusin. Kailan niya naranasan ang isang grupo ng mga tao mula sa ilalim ng lipunan na pagtawanan siya? "Tumahimik kayong lahat, tumigil ka sa kakatawa sa akin." Tinuro ni Kelsey ang mga tao ni Victor at napasigaw sa galit. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang ulo at tinitigan si Philip ng mabangis, sumisigaw, "Philip, bilisan mo at palayain mo sila, naririnig mo ba ako?" Isa pa, sampilan ang mga taong ito sa kanilang mga bibig. "Ang pagtawanan sa akin ay ang pagtawa sa pamilya Clark. Damn it." Pagkasabi noon ay hahakbang pasulong ang mga gwardya mula sa pamilya ng Sangay sa likuran niya. Gayunpaman, ang mukha ni Philip ay natigilan habang sinabi niya, "Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na humakbang pasulong." Agad na tumayo ang lahat ng bantay ng pamilya ng Sangay at nagkatinginan, hindi ng ahas na humakbang pa. Sino ang naglakas loob na lumipat? Si Philip ang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Isang salita at mawawalan sila ng ulo. Galit na galit si Kelsey nang makita niyang hindi na siya ng ahas na humakbang pa ang mga bantay na dala niya. Lumapit siya sa kanila, sinipa sila, at sumigaw, "Basura! Mga walang kwentang wimp! Kayo ang mga bantay ng pamilya ng Sangay. Bakit ka natatakot kay Philip Clark? Ito ang Upper Creek, hindi ang pamilyang Clark. Ilipat, mag-charge forward." Galit na galit si Kelsey. Nang marinig ito, ang mga gwardya ng pamilya ng Sangay ay tahimik na nagtinginan sa isa't isa ng ilang sandali bago muling humakbang pasulong. Gayunpaman, nakatayo lang si Philip sa harap ng mga tao nang walang pakialam. Nahadyap ng kanyang mga mata ang halos 100 gwardya sa kanyang harapan at same time siyang sumigaw, ang mga maglalakas loob na sumulong ay magre-rebelde laban sa pamilya Clark at papatayin ng walang awa. Oo, biglang, mula sa likuran ni Philip, sabay-sabay na sumigaw ang mga tauhan ni Victor. Panik, talagang natarante na ngayon ang mga bantay ng pamilya ng Sangay. Kung sila ay napatunayang nagkasala ng pagtataksil, tiyak na mamamatay sila. Dumilim din ang mukha ni Kelsey habang sumisigaw, "Philip, ito ang mga bantay ng pamilya ng Sangay. Hindi ka makaranas ng hatulan sila. At saka, narito ako ngayon para balaan ka sa ngalan ng aking ama na palalayain ang mga taong pinipigilan mo. Kung hindi, ikaw at ang iyong pamilya ay sasailalim sa paghihiganti ng pamilya ng Sangay. Alam kong may maganda kang asawa na buntis. Oo, at isang 3 taong gulang na anak na babae. Payo ko sa iyo na huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, ang maghihirap ay ikaw, ang iyong asawa, at ang iyong anak na babae." Banta ni Kelsey na may malamig na pagngisi sa mukha. Malungkot ang mukha ni Philip, isang walang katapusang lamig ang biglang bumalot sa buong katawan niya. Sabi niya, "Kelsey Clark, hindi mo ako dapat tinakot sa asawa at anak ko." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 1495. Natigilan si Kelsey nang makita niya ang tila nakamamatay na tingin ni Philip, nakaramdam siya ng hindi komportable sa buong katawan para bang tinatitigan siya ng isang mabangis na hayop. Mabilis na tumalon ang kanyang puso at hindi niya maiwasang mapa-atres ng ilang hakbang. Nauuto siya habang sumisigaw, "Ikaw, ano ang gusto mong gawin?" "Sinasabi ko sa iyo, Philip, kinakatawan ko ang aking ama sa pagkakataong ito. Makinig ng mabuti. Ito ang ultimatum ng aking ama sa iyo. Palayain sila ng sabay-sabay. Kung hindi, personal na pupunta ang tatay ko sa Upper Creek. By then, matatapos ka na." Hindi nagsisinungaling si Kelsey. Ito talaga ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Kung hindi sila pinakawalan ni Philip, personal na pupunta ang chieftain sa Upper Creek. Sa sandaling iyon, ang buong lungsod ay nasa ilalim ng batas militar.
Sa harap ng pinuno ng pamilya ng sangay, kahit si Philip ay kailangang yumuko at magbigay ng respeto. Napakunot noon ni Philip nang marinig ito. Sa mukha na puno ng kawalang kasiyahan, nag-isip siya. Pupunta ba ang pinuno ng pamilya ng sangay ng personal sa Upper Creek? Nang makitang tahimik si Philip at hindi kanais-nais ang kanyang ekspresyon, naramdaman ni Kelsey na muli siyang nanag. Kaagad, matagumpay niyang pinarusahan, "Philip, hindi iyon, gusto kong, sisihin ka, ngunit bakit kailangan mong lumaban sa pamilya ng sangay? Dinukot mo pa ang kapatid at lolo ko. Nanghihingi ka ba ng gulo? Paano kung mabilis mo silang bitawan at yumuko ka lang sa akin at humingi ng tawad? Pagbalik ko, siguradong maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo. Kung tutusin, pamilya rin tayo." With that said, ngumiti si Kelsey at inabot niya ang balikat ni Philip. Basag. Sa isang iglap, biglang hinawakan ni Philip ang palso ni Kelsey at pilit itong itinapon palayo. Sa isang kahabag-habag na pagungol, naramdaman ni Kelsey na parang na-dislocate ang kanang braso at agad na dinaig ng sakit. Pinagpawisan siya ng malamig. "Ikaw, sobrang sakit." Hinawakan ni Kelsey ang kanyang kanang braso, umatras ng ilang hakbang, at masama ang tingin kay Philip. Sigaw niya, "Philip, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Kakatawanin ko ang aking ama at ang pamilya ng sangay para ipataw ang batas ng pamilya sa iyo." Galit na galit si Kelsey ngayon. This damn Philip Clark, how dare he be so hambog at dominante. Si Kelsey ang iyong master ng Branch family, kung tutuusin. Gayunpaman, walang pakialam na tumingin kay Philip kay Kelsey na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, na nagsasabing, "Kelsey, nilinaw ko na sa iyo ito kahapon. Huwag mo akong pakialaman. Batas ng pamilya. May karapatan ka bang ipatupad ang batas ng pamilya? Ikaw, alam ko lang na hindi ka makukumbansi. Ang batas ng pamilya, ha? Sige, ipapakita ko sa'yo." Galit na galit si Kelsey. Ayaw niyang ilabas ito noong una, ngunit ngayon na napakayabang ni Philip, dapat niyang ipakita sa kanya. Pagkasabi noon, kinuha ni Kelsey ang isang papel na dokumento mula sa kanyang bulsa. Hawak ang kanyang natanggal na kanang braso, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na baklatin ang papel. Pagkatapos ay binibigkas niya ng malakas, ang utos ng Law Enforcement Hall ng pamilya Clark. Ang tagapagmana ng pangunahing pamilyang Clark, si Philip Clark, ay umaasa sa kanyang katayuan bilang tagapagmana upang kumilos ng walang ingat, huwag pansinin ang disiplina ng pamilya, at lumahok sa infighting. Ang ganitong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap. Kaya, ang batas ng pamilya ay dapat ipatupad kay Philip Clark. Kung tumanggi siyang palayain ang mga miyembro ng pamilyang Clark ng sangay, siya ay agad na ibababa. Kung siya ay maglakas loob na lumaban at magdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang pamilya, ang kanyang 4 na paa ay mabali at siya ay ibabalik. Pagkatapos basahin ito, inihagis ni Kelsey ang papel kay Philip at sinabing, "Tingnan mo ang iyong sarili." Ito ay pinagsamang utos ng 6 na matatanda ng Law Enforcement Hall. Kung maglakas loob kang lumaban, mababali ang mga paa mo at ibabalik ka sa Arcadia Island. Tuwang-tuwa si Kelsey sa sandaling ito. Akala ba ni Philip ay wala siyang magagawa sa kanya? Katawa-tawa, siya ay dumating handa sa oras na ito. Maging si Roger Clark ay kailangang makinig sa pinagsamang utos mula sa 6 na matatanda ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Hinawakan ni Philip ang papel, tiningnan ang nilalaman, at nakasimangot. Iyon talaga ang pinagsamang utos ng 6 na matatanda. Maput, mariin niyang pinisil ang papel habang matalim na kumikinang ang mga mata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1496. Nakipagsabuatan ang mapahamak na Law Enforcement Hall sa pamilya ng sangay. Paano, Philip? I'm asking you once again, pakakawalan mo ba sila? Si Kelsey ay lumulutang sa ere ngayon. Puno siya ng kumpiyansa. Nasa likod niya ang kanyang ama at ang Law Enforcement Hall. Gaano man ang kapangyarihan ni Philip, hindi siya mangangahas na lantarang salungatin ang pinagsamang utos mula sa 6 na matatanda ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Malungkot ang mukha ni Philip habang sinusulyapan, ang mayabang na si Kelsey. Biglang sumilay ang isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig nang sabihin niya, "Kelsey, sa palagay mo ba ay mapapasunod ako ng ganoong bagay?"
Pagkatapos noon, nilukot ni Philip ang papel para maging bola at itinapon sa malapit na basurahan. Natigilan si Kelsey, hindi makapaniwala sa katapangan ni Philip. Kabastusan. Yan ang joint order ng Law Enforcement Hall. Talagang naglakas loob kang maging walang batas at mapangahas. Hayagan mong sinasalungat ang Law Enforcement Hall ng pamilya Clark. May karapatan akong ibagsak ka ngayon din. Galit na sigaw ni Kelsey, pero puno ng excitement ang puso niya. Mahusay. Siya ay inaasahan Philip upang maging mapanghamon. Ang magkasanib na utos mula sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas ay hindi para disiplinahin si Philip kundi para pigilan siya. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng dahilan si Kelsey para ibagsak si Philip. Pagdating ng panahon, ang pamilya ng sangay ay may dahilan kung may problema. Lahat ng mga bantay, makinig sa aking utos. Biglang galit na sumigaw si Kelsey, hindi pinansin ni Philip Clark ang mga alituntunin ng pamilya, binaliwala ang utos mula sa Law Enforcement Hall, at lantarang tinutulan ang Law Enforcement Hall. Ngayon, inuutusan kitang ibaba siya. Kung maglakas loob siyang lumaban, baliin ang kanyang mga paa. Ang sinumang hamarang sa iyong daan, pumatay ng walang awa. Puno ng tagumpay si Kelsey. Nasa cloud 9 siya. Napakatagal niyang hinintay ang sandaling ito. Napapahamak si Philip Clark. Titingnan niya kung maglakas loob siyang lumaban. Ang mga bantay ng pamilya ng sangay ay nakatingin pa rin sa isa't isa sa sandaling ito. Kung tutusin, ang taong nakatayo sa tapat nila ay ang tagapagmana ng pangunahing pamilya na may pagkakakilanlan at katayuan na kayang tiisin ang 1,000 tropa. Napansin din ito ni Kelsey at nakangiting sinabi, "Rest assured. Ay endorso ka ng Law Enforcement Hall at ng Branch family. Huwag kang mag-alala kung maglakas loob siyang gumanti. Mag-charge ng maaga." Kaagad, ang mga gwardya ng pamilya ng sangay ay humakbang muli. Sa kabilang banda, tahimik pa ring nakatayo doon si Philip. Sa likuran niya, nakahanda ang mga tauhan ni Victor para sa labanan. Sa sandaling nagbigay ng utos si Philip, sisingilan na nila. Sa oras na ito, mahinang umiling si Philip at nginisyan, "Kelsey Clark, kailangan kong sabihin na tanga ka talaga." Nang marinig ito ni Kelsey, nagtaas siya ng kilay at galit na itinuro ni Philip. "Aniya, Philip, huwag mong subukang magsalita ng paraan para makaalis dito. Naglakas loob ka bang lumaban?" Kalmado lang ang mukha ni Philip na may malamig na ngiti. Pagkatapos, nagsimula na siyang maglakad pababa ng hagdan. Sa bawat hakbang niya, ang yabag ng kanyang mga yapak ay parang marcha ng 1,000 tropa. Ang kanyang katawan ay nagradiated ng maliit na layunin na tila maaaring masira ang lupa. Nang makitang papalapit sa kanila si Philip, umatras ang mga gwardya ng pamilya ng sangay. Sa bawat hakbang ni Philip, umuurong sila. Ito ay ang hindi magapi na aura ng isang monarko. Ang puso ng bawat isa ay tila binibigyan ng isang bundok, iniwan silang makahinga. Nakatayo sa likod ng mga tao, dilat ang mga mata ni Kelsey habang malamig na sumigaw, "Huwag kang atres. Kayong lahat, charge over." Kalaban niya ang Law Enforcement Hall at dapat parusahan. Singilin. Gayunpaman, kahit anong sigaw ni Kelsey, walang sino man sa mga gwardya ang nangahas na sumulong. Ito ay dahil, sa sandaling ito, itinaas ni Philip ang kanyang braso. Sa kanyang kamay ay isang antique thumb ring. Ang Sovereignty Seal. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1497. Ang Sovereignty Seal. Napatulala ang mga bantay ng pamilya ng Branch nang makita nila ang singsing ng jade sa hinlalaki ni Philip. Lahat sila nanginginig na dilat ang mga mata. Agad, ang mga gwardya na ito ay magalang na lumuhad sa isang tuhod at sabay-sabay na sumigaw, "Young Master Clark." Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Kelsey ang nangyayari at sumigaw pa rin sa likod ng lahat, F***. "Bakit ka nakaluhod? I charge," sabi ko. "Mga basura kayong lahat." Bigla niyang inangat ang ulo niya at tinitigan si Philip na namumula ang mga mata. Papagalitan na sana niya nang bumagsak ang mga mata niya sa jade ring sa hinlalaki ni Philip. Agad siyang natahimik at nilalamon na ang galit na bumabalot sa kanyang lalamunan. Iyon ba ang nakakatakot na Sovereignty Seal? Natarante si Kelsey habang nanghihina ang kanyang mga paa. Paano niya gagawin ang larong ito ngayon? Sa oras na ito, walang pakialam ang mukha ni Philip. Sa isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig,
tumingin siya sa naguguluhan at nanginginig na si Kelsey, nagtatanong, ngayon, ano ang sasabihin mo? Gustong umiyak ni Kelsey ngunit walang luha. With a aggrieved expression on his face, he said, "Pinsan, nagkamali ako. Maaari mo bang ilayo ang bagay na iyon at pag-uusapan natin ito?" Hindi niya gusto, ngunit ang gamit sa kamay ni Philip ay masyadong nakakagulat. Ito ay ang sovereignty seal. Sa pagkakita nito, dapat sumunod ang lahat ng gwardya ng pamilya ng sangay. Sa madaling salita, nag-iisa na ngayon si Kelsey. Naiintindihan niya ang sitwasyon ngayon at agad na sumuko. Philip chuckled, ibinaba ang kanyang kamay, at tumingin kay Kelsey nang walang pakialam. Tinanong niya, hindi ba sinabi mo na gusto mong baliin ang aking mga paa ngayon lang? Hindi, syempre hindi. Paano ko kaya nasasabi ang mga kawalang galang na salita sa aking pinsan? Baka nagkamali ka ng narinig at naintindihan. Sa sandaling ito, dinala ni Kelsey ang kanyang mga kasanayan sa phoneng sa buong laro. Malapit na siyang yumoko kay Philip. Humalaklak si Philip at sinabing, "Sampilan mo ang iyong bibig." Nagulat si Kelsey. Bagamat hindi siya nasisiyahan, itinaas pa rin niya ang kanyang kamay, sinampal ang kanyang mukha, at sinabing, "Pinsan, ayos lang iyon, di ba?" Umiling si Philip at sinabing, "Hindi naman. Dapat mong gawin ito nang may ngiti sa iyong mukha, okay?" Nakangiti, himatean na si Kelsey sa galit. Ang Philip Clark na ito ay masyadong. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Nakagat lang niya ang bala at tumango, "Oo, kahit anong sabihin mo." Pagkatapos noon ay pilit na ngumiti si Kelsey at muling sinampal ang sarili. Smack! Umalangaw-ngaw ang malutong na sampal sa bakana ng hotel at naramdaman ng mga nakarinig na sumakit ang pisngi. Naramdaman ni Kelsey ang paso sa kanyang pisngi sa sampal nito. Then, he asked with a small smile, "Pinsan, okay lang ba ito?" "Magpatuloy," sabi ni Philip. "Ha?" Wika ni Kelsey at nakaramdam ng pagkawasak. Higit pa, "Ano? Ayaw mo ba?" Tanong ni Philip na may inosenteng ngiti sa labi. "Ha?" Wika ni Kelsey at nakaramdam ng pagkawasak. Higit pa, "Ano? Ayaw mo ba?" Tanong ni Philip na may inosenteng ngiti sa labi. Nang marinig ito, gustong umiyak ni Kelsey. Nakayuko lang siya at sinabing, "Hindi. Siyempre, gagawin ko." Pagkatapos, ang tunog ng sampalan ay patuloy na umalangaw-ngaw sa pasukan ng hotel. Namamaga ngayon ang mukha ni Kelsey. Kinawian ni Philip ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, maaari kang huminto." Puno ng luha ang mukha ni Kelsey. Parang gumuho ang buo niyang katawan habang mahinang bumagsak sa lupa. Hindi mapakali si Philip na makipag-usap sa kanya nang walang kaparirikan at sinabing, "Alam mo ba kung ano ang sasabihin kapag bumalik ka?" Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1498. Mabilis na tumango si Kelsey at sinabing, "Of course, I do. Sasabihin kong nasira ko ang mga bagay-bagay at hindi man lang kita nakita." "Hindi," biglang sinabi ni Philip, "sabihin mo lang sa kanila ang totoo. Higit pa rito, kailangan mong sabihin sa pamilya ng sangay at sa law enforcement hall kung paano kita binugbog at kung paano ko sinalungat ang law enforcement hall." "Pinsan, anong ibig mong sabihin?" This time, si Kelsey naman ang magtaka. Hindi ba ito naglagay sa kanya sa chopping board? Sa paggawa nito, hinahanap lamang ni Philip ang kanyang sariling kamatayan. Kung bumalik siya at sinabi sa kanyang ama at sa law enforcement hall ang tungkol dito, siguradong patay na si Philip. Wala na ba sa isip ang lalaking ito? Siyempre, kung handang gawin ito ni Philip, hindi magiging mas masaya si Kelsey. Ang kahihiyang dinanas niya ngayon ay ibabalik ng 10 ulit. Sinulyapan siya ni Philip at sinabing, "Hindi mo kailangang malaman ang ibig kong sabihin. Gawin mo lang ang sinabi ko." Hindi naglakas loob si Kelsey na tumanggi at tumango lang, sinabing, "Okay, naiintindihan ko." Pagkatapos nito, ikanaway ni Philip ang kanyang kamay at sumigaw, "Maaaring mawala kayong lahat." Mabilis na bumangon si Kelsey at aakayin na sana ang kanyang mga tao, puno ng hiya ang mukha. Biglang sinabi ni Philip, "Siya nga pala, sabihin mo sa Branch family na babalik ako sa Arcadia Island sa lalong madaling panahon." Sa sandaling iyon, umaasa ako na tatanggapin ako ng mga matatanda at mga tiyuhin. Nang marinig ito ni Kelsey, natigilan siya at muntik ng matamba.
Pagkatapos, tumalikod si Philip at pumasok sa hotel. Matapos maglakad ng ilang hakbang, bigla niyang sinabi kay Victor na katabi niya, "Do something for me." Alamin ang impormasyon tungkol sa pamilya Harrison sa Glenford at gumawa ng background check kay Pierce Gilson ng Le Reverie para sa akin. Tumango si Victor at sinabing, "Yes, Mr. Clark." Pagkatapos noon, umakyat si Philip at pumunta sa suite kung saan nakakulong si Connor Clark at ang iba pa. Sa sandaling ito, si Connor at ang iba ay nakatayo sa harap ng malaking French window. Kanina pa nila pinagmamasdan ang eksenang naganap sa ibaba. Malamig na sumangot si Connor sa galit at sumigaw, "Damn Philip, that brat. Ito na naman ang sovereignty seal. Bakit binigyan siya ni Roger Clark ng isang mahalagang bagay?" Umupo si Levi sa sofa na may ilan pang benda at splints sa katawan. Sabi niya, "Lolo, dahil itinaboy si Kelsey, pupunta ba si Itay?" Dumilim ang mukha ni Connor habang sinabing, "Hindi, ang susunod na hakbang ay hintayin ang pagbabalik ni Philip sa Arcadia Island. Inilatag na ng iyong ama ang kanyang plano sa Arcadia Island. Hanggat ang brat na iyon ay maglakas loob na bumalik, siya ay ibababa para sa pagtataksil at hindi papayag ang ipagtanggol ang kanyang kaso." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Levi at hinampas niya ang mesa. Gayunpaman, agad siyang napaungol sa sakit. Ang kanyang kamay ay nabalian ni Philip noong nakaraan at hindi pa ganap na nakaka-recover. "Lolo, totoo ba ito?" Naningkit ang mga mata ni Levi. Tumalikod si Connor at umupo habang nakasandal sa kanyang tungkod na naglalakad. Agad naman siyang inabutan ni Allen ng isang tasa ng mainit na tsaa. Sabi ng una, "Siyempre, napag-usapan na namin ng tatay mo. Maraming tao sa law enforcement hall at ang pangunahing pamilya na sumusuporta sa amin. Sa pagkakataong ito, hindi man natin maibagsak ang pangunahing pamilya, mawawalan ng katayuan si Philip bilang tagapagmana." Nagkatinginan silang tatlo at ngumiti. Gayunpaman, pumasok si Philip sa oras na ito. Habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, mahinahon niyang tiningnan ang tatlong taong nag-uusap ng sikreto sa silid. "Aniya, nako, may binabalak ka na naman ba sa dilim? Anong gagawin mo sa akin this time?" Nang makita ni Connor na pumasok si Philip, dumilim ang mukha niya at sumigaw, "Philip, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka na magtatagal." Sumunod si Levi at sinabing, "Oo, Philip, pagbalik mo sa Arcadia Island, oras na para makilala mo ang iyong ginawa." Galit na galit siya. Pinananatili sila ni Philip dito sa loob ng maraming araw. Ngumisi din si Allen at sinabing, "Philip, dapat alam mo ang sitwasyon mo ngayon. Kaya't ipinapayo ko sa iyo na magmadali at hayaan mo kaming umalis. Pagkatapos, bumalik ka sa isla kasama namin kung saan ka luluhod at humingi ng tawad sa amin sa harap ng pamilya ng sangay. Siguro, maliligtas ka pa." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1499. Isang malamig na pagngisi. Tumingin si Philip kay Allen at sa iba pa na parang nakatingin sa isang grupo ng mga idiot, isang mahinang lamig na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. "I-save. Bakit kailangan kong mag-ipon?" Galit na galit si Allen. Tinuro niya si Philip at sumigaw, "Nakakahiya ka. Nagpaplano ka bang labanan ang pamilya ng sangay hanggang sa wakas? Philip, sinasabi ko sa iyo, ibabalik ka ng pamilya ng sangay para sa nangyari ngayon ng 10 ulit." Tawa ng tawa si Philip dahil doon, at dahil sa pagtawa niya ay nakaramdam ng panginginig at panginginig sa buong katawan nila Connor, Allen, at Levi. Ano ang ibig sabihin nito ni Philip? Talaga bang hindi siya natatakot sa pamilya ng sangay? 10 ulit, malamig na sabi ni Philip, "Very well, Allen Clark. Tatandaan ko ang iyong mga salita. Noon, sinabi ko na gusto ko nang tuluyang mawala ang iyong angkan sa Arcadia Island. Tatanggapin ko ang aking mga salita." Nang marinig ito ni Allen at makita ang malungkot na mukha ni Philip, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Ano ang gagawin ng batang ito? Talaga bang itataboy niya ang kanyang lahi sa Arcadia Island at sa pamilyang Clark? Nabaliw ba siya? Pagkatapos ng lahat, ang kanyang panganay na kapatid ay si Connor Clark. Siya ang dating pinuno ng pamilya ng sangay. Kahit si Roger ay kailangang tawagin siyang uncle. Kabastusan. Ano sabi mo, gusto mo bang itaboy ang aking lahi sa pamilya ng sangay? Ito ay sadyang katawa-tawa.
Galit na galit si Allen sabay turo kay Philip at minumura. Sabay talikod at sabi kay Connor na tahimik na nakaupo. Kuya, pakinggan mo na lang ang sinasabi ng brat na ito. Hindi niya lang inilalagay ang pamilya ng sangay sa kanyang mga mata. Natural na narinig ito ni Connor. Galit na galit siya, at nanlamig ang mukha niya. Ibinagsak niya ang tungkod sa kanyang kamay sa baldusado na sahig at mariing sinabi, Philip, lalo kang nagiging bastos. Gusto kitang pakawalan noong una, ngunit sa pagtingin sa iyong mga salita at pag-uugali ngayon, isa kang kahihiyan sa pamilya Clark. Nakakahiya para sa pamilyang Clark na nakabuo ng isang mayabang at dominanteng taong tulad mo, na walang respeto sa mga nakakatanda. Ako sa pamamagitan nito ay sumusumpa na aalisin ka sa katayuan ng tagapagmana. Ang isang mayabang na tulad mo ay hindi karapat-dapat na pamunuan ang pamilya Clark sa kaluwalhatian. Nagalit si Connor. Ang kinakatawan niya ngayon ay ang interes ng pamilya ng sangay. Sa gilid, si Levi ay nakikinig ng may labis na pananabik at nag-echo, tama. Lolo, paulit-ulit kang hindi nirerespeto ni Philip at minamaliit ang pamilya ng sangay. Masyado lang siyang bastos. Ano man ang mangyayari, wala siyang ginagawa sa labas sa nakalipas na 7 taon at hindi karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya Clark. Pagkatapos noon, matagumpay na tinitigan ni Levi si Philip at nagising sinabi sa gilid ng kanyang bibig, Philip, huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang bagay dahil nasa iyong kamay ang sovereignty seal. Kung babalik ka talaga sa Arcadia Island, maraming paraan ang tatay ko para alagaan ka. Humalaklak si Philip habang nakatingin sa tatlo na nagkakandara pa at walang pakialam na sinasabi, Levi, hindi mo kailangang sabihin ang lahat ng iyon. Noon pa man ay napakalinaw ko tungkol sa mga iniisip at intensyon ng pamilya ng sangay. Dahil sinabi mo na, hintayin natin. Pagkatapos noon, tumalikod si Philip at umalis sa suite. Sa suite, si Connor at ang iba ay galit na galit. Damn it, masyadong matapang si Philip. Galit na nanlilisik si Connor at pinisil ng mahigpit ang tungkod sa kanyang kamay na may galit. Oo, Lolo, ngayon mo lang nakita. Lalo siyang nagiging mayabang. Hindi na maaantala ang plano natin. Nag-aalalang sabi ni Levi. Allen also echoed, Kuya, I think Levi has a point. Bakit wala tayong makahuli sa kanyang asawa at anak ngayong gabi? Wala kaming gaanong kilos sa aming mga kamay ngayon. Kung babalik siya sa Arcadia Island at gumawa ng kabuluhan, lahat ay magiging ibang kwento kung gayon. Malungkot ang mukha ni Connor habang nagmumuni-muni habang nagtanong, hindi pa ba lumabas ang mga resulta ng pagsusulit? Mabilis na sumagot si Levi, sa ilang araw pa. Tumango si Connor at sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng malalim na pagmumuni, okay, kung ganoon, gawin natin. Allen, makipag-ugnayan ka agad sa mga lihim na puwersang itinanam natin sa Upper Creek. Siguraduhing mahuli ang B*H na iyon at ang maliit na bastard na iyon. Tuwang-tuwang yumoko si Allen at sinabing, oo, Kuya. Ngumisi din si Levi sa gilid ng kanyang bibig at nagtanong, Lolo, may kailangan ba akong gawin? Umiling si Connor at sinabing, hindi ka dapat masangkot sa bagay na ito. Kung may mangyari, kailangan mong umiwas dito. Lolo, ano kayang mangyayari? Kahit gaano kalakas si Philip, may magagawa ba siya sa Upper Creek? Sa mga lihim na puwersang inayos mo, ito ay higit pa sa sapat. Medyo napalaki ang ego ni Levi sa sandaling ito. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1500. Madilim ang mukha ni Connor habang mataimtim na sinabi, mas mabuting maging magbantay. Hindi ko makita ang brat na ito. Tama iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ni Connor si Philip. Siya ay higit sa 80 taong gulang na may panghabang buhay na karanasan. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga tao at nakita ang lahat ng uri ng sitwasyon. Gayunpaman, ang tanging bagay na hamarang sa kanyang daan ay hindi niya makita si Philip Clark. Pagkaalis ni Philip sa suite, huminto ang isang Maybach sa entrance ng hotel pagkalabas niya. Bumaba ang isang matandang lalaki sa sasakyan. Ito ay ang parehong Butler Kent na kasama ni Cheryl Larson kagabi. Young Master Clark, ito ang impormasyon na hiniling sa akin ng dalaga na ibigay sa iyo. Yumuko si Butler Kent at magalang na iniabot ang impormasyong nasa kamay niya kay Philip. Kinuha ni Philip ang mga dokumento, binigyan sila ng ilang tingin, at tumango habang sinasabing, okay.
Aalis ako, kung gayon. Tumalikod si Butler Kent at gusto nang umalis. Maghintay ka. Biglang tinawag ni Philip si Butler Kent at sinabing, Butler Kent, may itatanong ako sa iyo. Tumayo ulit si Butler Kent na may ngiti sa labi at sinabing, Young Master Clark, please go ahead. Kumusta ngayon ang pamilya Larson sa Fernvale? Tanong ni Philip. Nag-isip sandali si Butler Kent habang nagtanong, Young Master Clark, gusto mo bang itanong kung may iba pang dibisyon sa pamilya Larson ngayon, o gusto mo bang magtanong tungkol sa pagpasok ng pamilya Larson sa mainland? Ngumiti si Philip at sinabing, pareho. Naunawaan ni Butler Kent at tumango ang sinabi, ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Larson ay ang panganay na apo ng matandang amo at maaaring ituring na isang ambisyoso at talentadong tao. Mayroong 4 na sanay sa pamilya Larson ngayon. Ang pangalawang sangay ay nanirahan sa ibang bansa sa mahabang panahon, na pinangangasiwaan ang mga gawain ng pamilya Larson sa ibang bansa. Ang ikatlong sangay ay walang mga espesyal na tagumpay ngunit maaaring ituring na tapat. Para sa ika-4 na sangay, sila ang pinakamasama at ang sangay din na may pinakamaliit na kapangyarihan. Kung tungkol sa pagpasok ng pamilya Larson sa mainland, sa palagay ko maaari mong tanungin ang dalaga tungkol dito ng personal. Natapos magsalita si Butler Kent at kumain yumuko. Kalmado ang mukha ni Philip. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, bigla siyang nagtanong, kumusta ang kalusugan ni Lolo? Tumango si Butler Kent at sinabing, mabuti ang kalusugan ng matandang master. Kung gusto mo siyang bisitahin, Young Master Clark, tiyak na matutuwa ang matandang master. Total, ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng bunsong anak ng matandang amo. Ngumiti si Philip at sinabing, wala na akong tanong. Tumango ulit si Butler Kent at tumalikod na para umalis. Pagkatapos noon, nag-isip sandali si Philip habang kinuha ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng numero at nagtanong, nasaan ka ngayon? Sa kabilang dulo ng telepono, isang tamad na boses ng lalaki ang nagsabi, nasa Nonagon ako. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, bakit ka nariyan? Hindi ko ginusto. Inimbitahan nila ako. Sa kabilang dulo ng telepono, tunog ng tamad na boses ni Feneley. Parang hindi siya nasisiyahan. Maaari ka bang umalis at pumunta sa Bansa M? Tanong ulit ni Philip. Bansa M. Anong nangyari? Tanong ni Fennel. Nasa Bansa M si Hannah. Parang may puwersang hindi ko malapitan kaya lumayo ako sa kanya. Dumilim ang mukha ni Philip nang mas malamig ang tono nito. Nako, alam ko, yung beauty killers. I found out about it last time but didn't have time to tell you. Medyo nahihiyang sabi ni Fennel. Nalaman mo ang tungkol dito. Nagbago din ang mukha ni Philip at halos magmura siya sa galit. Oo, pero front lang ang beauty killers. May ibang tao sa likod nila na may kontrol. Bihira para kay Fennel ang pagiging solemna. WHO. Nag-aalalang tanong ni Philip. Ang alyansa. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.